Tapusin na natin ang dula-dulaang ito, Wilhelmina. Sawang-sawa na ako sa pagpipilit na mahalin ang isang babaeng kasing tigas at kasing lamig ng bakal. You're nothing but a burden to my career now. Isang basura na lang na kailangang itapon. Ang mga salitang yon ni Marco ay bumasag sa katahimikan ng malawak na opisina. Tila isang kulog na yumanig sa buong pagkatao ni Wilhelmina. Sa labas ng pinto, nanigas ang kanyang mga paa. Ang mga kamay niyang sanay na humawak sa kontrol ng isang dambuhalang eroplano sa gitna ng unos ay nanginginig ngayon. Halos hindi na mahawakan ng maayos ang daladalang folder. Sa loob ng folder na iyon ay ang mga report na buong gabi niyang pinagpuyatan. Mga dokumentong magliligtas sa kumpanya ni Marco mula sa pagkalugi. At sa kabilang kamay, hawak niya ang isang maliit na kahon ng relos. Ang regalo niya para sa kanilang ika-10 anibersaryo ng kasal. Ngunit ang bawat kataga ng asawa ay tila mga karayom na pilit itinusok sa kanyang puso. Dahan-dahan at walang awa. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Hindi na kailangan ni Wilhelmina ng anumang paliwanag. Doon, sa mismong lamesang pinagsaluhan nila ng mga pangarap, nakita niya si Celestine na prenteng nakaupo, habang ang mga kamay ni Marco ay nakapulupot sa baywang nito. Ang sakit ay hindi agad dumating bilang isang pagsigaw. Dumating ito bilang isang nakabibinging katahimikan. Ang kanyang lalamunan ay tila binarahan ng mga bubog, tuyong-tuyo at mahapdi. Ang daladalang folder ay dahan-dahang nalaglag. Ang mga papel ay nagkalat sa sahig tulad ng mga pangarap niyang nagkapira-piraso. Marco. Ang tanging lumabas sa kanyang tuyong labi. Ang boses niya ay tila isang bulong ng naghihingalo. Ngunit sa halip na pagsisisi, isang malamig na tingin lamang ang isinagot ng kanyang asawa. Huwag mo akong tingnan ng ganyan, Wilhelmina. You knew this was coming. Isang baliw na tulad mo? Isang ina na mas inuuna ang paglipad kaysa sa kanyang pamilya. Hindi mo deserve ang anak natin. Hindi mo deserve ang pangalang De La Vega. Pumasok din sa silid si Doña Imelda, ang kanyang biyenan, na may dalang mga dokumento. Ang mukha nito ay puno ng pagkamuhi, tila isang reynang nagpapataw ng hatol sa isang alipin. Pirmahan mo ito. Isang unconditional waiver. Isusuko mo ang lahat ng karapatan mo kay Sofia at ang lahat ng share mo sa kumpanya. Kung hindi, sisiguraduhin kong sa kalsada kapupulutin habang ang buong mundo ay pinagtatawanan ang iyong pagbagsak. Hindi na nakasagot si Wilhelmina. Ang kanyang pandinig ay tila nababalot ng ingay ng makina ng eroplanong bumubulusok sa lupa. Walang preno, walang paraan upang mailigtas ang sarili. Ang kanyang biyenan at asawa ay nagtulong-tulong upang hiyain siya. Binabansagan siyang isang pabayang ina at isang babaeng may sira sa isip. Ang bawat gaslighting ni Marco ay tila isang lason na dahan-dahang kumakalat sa kanyang isipan. Pinapaniwala siyang siya nga ang may kasalanan sa lahat ng ito. Ang sumunod na sandali ay tila isang malabong panaginip. Kinaladkad si Wilhelmina ng mga security guard sa labas ng airport, ang lugar na itinuring niyang tahanan at kaharian sa loob ng maraming taon. Doon, sa harap ng daan-daang empleyadong dati, ay nakatingala sa kanya ng may paghanga. Itinapon ang kanyang mga gamit sa kalsada. Ang langit ay tila nakikiramay dahil biglang bumuhos ang isang napakalakas na ulan. Ang malamig na tubig ay humampas sa kanyang balat, ngunit mas malamig ang pakiramdam ng kanyang puso. Nakita niya ang sasakyan ni Marco na papalayo at sa likod ng bintana, nakita niya ang maliit na kamay ni Sofia na pilit kumakaway. Tinatawag ang kanyang pangalan sa likod ng makapal na salamin. Mama, Mama! Ang boses ng anak ay tila isang echo na paulit-ulit na humihiwa sa kanyang kaluluwa. Sinubukan niyang tumakbo, ngunit siya ay nadapa sa putikan. Ang kanyang unipormeng pangkapitan, na dati ay simbolo ng kanyang dangal, ay puno na ngayon ng dumi at mantsa. Habang nakalubog ang kanyang mga tuhod sa basang semento, ang tanging naiwan sa kanya ay ang hapdi ng pagkatalo.
at ang tanong na bumabalot sa kanyang diwa. Ito na ba ang katapusan ng kanyang paglalakbay? Ito na ba ang kabayaran sa 10 taong pag-aalay niya ng buhay para sa pamilyang itinuring siyang basura? Habang ang kanyang mga luha ay humahalo sa patak ng ulan, isang anino ang dahan-dahang lumapit sa kanya. May hawak na payong upang protektahan siya sa hagupit ng bagyo. Ngunit hindi niya magawang tumingala. Ang tanging nakikita niya ay ang kanyang sariling refleksyon sa maduming tubig. Isang reynang nawalan ng korona. Isang agilang pinutulan ng pakpak sa gitna ng kalawakan. Paano siya muling makakalipad kung ang mismong langit ay tila isinara na ang pinto para sa kanya? Pirmahan mo ang papel na ito, Wilhelmina, kung ayaw mong tuluyang mabulok sa kalsada ang natitira mong dangal. Isipin mo ang kapakanan ni Sofia. Isang ina na walang trabaho, walang bahay, at may bahid ang pangalan. Sa tingin mo ba ay may kinabukasan ng bata sa piling mo? Ang boses ni Doña Imelda ay tila isang malamig na talim na humihiwa sa katahimikan ng malawak na salas ng mansyon. Sa tapat niya, nakaupo si Wilhelmina. Basang-basa pa rin ang suot na uniforme, ang bawat patak ng tubig mula sa kanyang buhok ay gumagawa ng maliit na lawa sa mamahaling sahig. Ngunit wala siyang pakialam sa lamig ng katawan. Ang mas nararamdaman niya ay ang nanunuot na ginaw sa kanyang kaluluwa habang tinititigan ang puting papel sa ibabaw ng lamesa. Isang dokumento ng tuluyang pagsuko. Kanina lamang, siya ang reyna ng himpapawid, ang hinahangaan ng lahat. Ngunit ngayon, sa harap ng kanyang biyenan, siya ay tila isang kriminal na hinahatulan ng walang kasalanan. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang pilit na inaabot ang bolpen. Bawat hibla ng kanyang kalamnan ay tila sumisigaw, nagmamakaawa na huwag ituloy ang nakasulat. Ngunit ang imahe ng kanyang anak na si Sofia, ang tanging dahilan ng kanyang paghinga, ang nagpapatigil sa kanyang pag-aalinlangan. Wala ba talaga kayong puso? Ang tanging naibulalas ni Wilhelmina, ang kanyang boses ay paos at halos hindi marinig. 10 taon akong nagsilbi sa pamilyang ito. Minahal ko si Marco nang higit pa sa sarili ko. At si Sofia, siya ang buhay ko. Isang matunog na tawa ang pinakawalan ni Doña Imelda, isang tawang puno ng pangungutya. Puso? Huwag mo akong pangaralan tungkol sa puso, Wilhelmina. Sa mundong ito, ang kapangyarihan at pera ang nagpapatakbo ng lahat. Ang isang De La Vega ay hindi dapat magkaroon ng mantsa. At ikaw ang pinakamalaking mantsa sa pamilyang ito ngayon. Sa malayo, malapit sa malaking hagdanan, nakita ni Wilhelmina ang kanyang asawa. Nakatayo si Marco doon, malamig ang mga mata. Walang bakas ng pagmamahal na dati ay ipinangangako nito sa kanya gabi-gabi. Ni hindi man lang ito lumapit upang bigyan siya ng tuyong tuwalya. Tila ba isa na siyang estranghero na nanggulo sa kanilang marangyang buhay. Ang sakit ng pagbaliwalang yon ay mas matindi pa kaysa sa anumang sampal na natanggap niya kanina sa opisina. Pirmahan mo na, Mina, ang malamig na utos ni Marco. Para na rin ito sa ikabubuti ni Sofia. Celestine can provide her a better life. She can be the mother you failed to be. Ang mga salitang yon ay tila isang huling hantungan para sa kanyang pag-asa. Ang kanyang puso ay tila pinipiga ng isang dambuhalang kamay hanggang sa mawalan siya ng hangin. Napatingin siya sa dulo ng bolpen. Ang itim na tinta nito ay tila lason na handang tumapos sa kanyang pagkatao bilang isang ina. Sa bawat titik na isinulat niya sa ibabaw ng linyang nakalaan para sa kanyang pangalan, naramdaman ni Wilhelmina ang unti-unting paglaho ng kanyang lakas. Ang bawat kurba ng kanyang pirma ay tila isang paalam sa mga yakap ni Sofia, sa mga kwentong binabasa niya bago matulog, at sa pangakong hinding-hindi niya ito iiwan. Ang tunog ng dulo ng bolpen sa magaspang na papel ay ang tanging ingay na bumabalot sa silid. Tila isang pintig ng pusong dahan-dahang tumitigil. Nang matapos ang huling titik, binitawan niya ang bolpen na tila ba ito ay isang nagbabagang bakal.
Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakapako sa papel, malabo dahil sa mga luhang pilit niyang pinipigilan. Mabilis na kinuha ni Doña Imelda ang dokumento, ang mukha ay nagningning sa tagumpay. Ngayon, malinaw na ang lahat. Wala ka ng karapatan sa mansyong ito, sa kumpanya, at higit sa lahat, kay Sofia maaari ka nang umalis. Gusto ko lang siyang makita. Kahit saglit lang. Pagmamakaawa ni Wilhelmina, ang kanyang mga tuhod ay tila bibigay na sa bigat ng kanyang dusa. Kahit isang yakap lang bago ako umalis. Ngunit ang sagot ni Doña Imelda ay isang marahas na pag-iling. Hindi na maaari. Nakaimpake na ang iyong mga gamit at nasa gate na. Huwag mo nang subukang bumalik pa rito, Wilhelmina. Mula sa araw na ito, patay na ang pangalan mo sa pamilyang ito. Lumabas si Wilhelmina ng mansyon na tila isang anino. Ang ulan ay hindi pa rin tumitigil, tila nakikidalamhati sa kanyang kawalan. Habang naglalakad siya palayo sa malaking gate, narinig niya ang tunog ng pagsasara ng bakal na rehas. Isang tunog na tila naghihiwalay sa kanya sa kabilang panig ng mundo kung saan naroon ang kanyang puso. Tumigil siya sa gitna ng kalsada. Nilingon ang naglalakihang ilaw ng mansyon na dati niyang itinuring na paraiso. Doon niya naramdaman ang tunay na kahulugan ng salitang mag-isa. Wala siyang pera, wala siyang tahanan, at tinalikuran na siya ng tadhana. Ngunit sa gitna ng kanyang pagkasira, isang katanungan ang unti-unting nabuo sa kanyang isipan. Isang katanungang puno ng pait at puot. Hanggang kailan siya mananatiling biktima? At paano niya mababawi ang langit na ninakaw sa kanya? Kung ang mismong mga taong pinagkatiwalaan niya ang siyang bumasag sa kanyang mga pakpak. Isang ultimatum ang iniwan sa kanya ni Doña Imelda bago siya tuluyang itaboy. Huwag kang magkakamaling magpakita sa kumpanya o sa paaralan ni Sofia. Dahil kung gagawin mo yon, sisiguraduhin kong hinding-hindi mo na talaga siya makikita kahit sa malayo. Nanigas ang buong katawan ni Wilhelmina. Ang banta na yon ay tila isang sumpa na habang buhay na magkakabit sa kanya sa kadiliman. Tatanggapin na lang ba niya ang tadhana ng isang talunang ina? O may natitira pa bang lakas sa kanyang pusong durog upang bumangon at lumaban? Hindi na ako ang kapten na hinahangaan ninyo. Ako na lang ang babaeng handang lumubog sa putikan. Makuha lang ang pagkakataong masilayan ang anino ng aking anak. Ang mga salitang yon ay hindi binigkas ni Wilhelmina ng malakas, kundi paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan habang nakatayo siya sa harap ng malawak na salamin ng paliparan. Ngunit hindi ang mga dambuhalang eroplano sa labas ang kanyang pinagmamasdan. Nakatitig siya sa sarili niyang refleksyon. Isang babaeng may maputlang mukha, gusot na buhok, at mga matang tila nawalan na ng kislap ng bituin. Ang kanyang dating uniforme ay pinalitan na ng isang kupas na asul na apron. Ang tela nito ay magaspang at amoy kemikal, malayo sa malambot at prestihiyosong suot niya noon. Ang paliparan, na dati ay kanyang kaharian, kung saan siya ang nagdidikta ng direksyon ng hangin, ay naging isang malupit na paalala ng lahat ng kanyang nawala. Bawat tunog ng makina ng eroplano sa malayo ay tila isang kurot sa kanyang puso. Isang paalala na ang kanyang mga pakpak ay tuluyan ng binunot ng mga taong pinagkatiwalaan niya. Ngunit sa kabila ng sakit, narito siya. Pinili niyang bumalik sa lugar na ito hindi bilang isang reyna, kundi bilang isang anino na tagalinis ng mga bakas ng paa ng ibang tao. Huwag mong masyadong dibdibin, iha. Sa mundong ito, ang mahalaga ay marangal ang ginagawa mo para mabuhay. Isang malambot na kamay ang pumatong sa balikat ni Wilhelmina. Ito ay si Aling Nora, ang matandang janitress na may mukhang puno ng mga guhit ng karanasan at malasakit. Ang boses nito ay tila isang mainit na tsaang, nagbigay ng kaunting ginhawa sa naninigas na damdamin ni Mina. Nilingon siya ni Mina at pilit nang ngumiti, bagamat ang kanyang mga mata ay nananatiling basa. Salamat po, Aling Nora. Hindi ko lang po maiwasang maisip na sa kabilang bahagi ng pader na ito
naroon ang anak ko at ang tanging paraan para mapalapit ako sa kanya ay ang hawakan ang basahang ito. Naintindihan ni Aling Nora ang pait sa boses ni Mina. Inabutan niya ito ng isang maliit na piraso ng tinapay na nakabalot sa lumang papel. Kainin mo muna ito. Kailangan mo ng lakas. Ang pag-ibig ng isang ina ay hindi sinusukat sa taas ng lipad, kundi sa lalim ng sakripisyo. At ikaw, Wilhelmina, ikaw ang pinakamatapang na inang nakilala ko. Dahan-dahang kinuha ni Mina ang tinapay. Ang bawat kagat ay tila may kasamang alat ng kanyang sariling mga luha. Habang ngumunguya, naalala niya ang malambot na kama ni Sofia, ang bango ng buhok ng bata, at ang tawa nito na tila musika sa kanyang pandinig. Ipinangako niya sa sarili na kahit gaano pa kadumi ang sahig na kailangan niyang linisin, kahit gaano pa karami ang panlalait na kailangan niyang tanggapin, hinding-hindi siya susuko hanggat hindi niya muling nayayakap ang kanyang anak. Ang unang gabi ng kanyang trabaho ay tila isang walang katapusang parusa. Ang kanyang mga kamay, na dati ay bihasa sa pagpindot ng mga komplikadong instrumento sa cockpit, ay hapdi na ngayon dahil sa matapang na sabon at pagkusot ng mga tiles. Ang bawat pagkuskus niya sa sahig ay tila pagbura sa kanyang nakaraang dangal. May mga dating kasamahan siyang naglalakad sa hallway, mga pilotong dati ay sumasaludo sa kanya, ngunit ngayon ay hindi man lang siya tinitingnan o mas masakit ay pilit na iniiwas ang tingin dahil sa awa o hiya. Ngunit ang katahimikan ng gabi ay biglang nabasag ng tunog ng maririing hakbang ng mamahaling sapatos. Ang tunog ng takong na tumatama sa bagong linis na sahig ay tila isang babala. Napatigil si Wilhelmina sa paglilinis. Ramdam niya ang isang pamilyar at nakakasuffocate na pabango na dahan-dahang lumalapit. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis, tila isang ibon na gustong kumawala sa hawla. Dahan-dahanan siyang tumingala mula sa kanyang pagkakaluhod sa sahig. Doon, nakatayo sa kanyang harapan si Celestine. Suot ang isang eleganteng kulay pulang dress, may hawak na mamahaling bag at isang mapanguyam na ngiti sa mga labi. Sa tabi nito ay si Marco, na may malamig na tingin na tila hindi kilala ang babaeng nasa paanan nila. Tingnan mo nga naman ang tadhana. Ang boses ni Celestine ay tila isang latigo na humampas sa pandinig ni Mina. Mula sa alapaap, bumagsak ka sa basurahan, Wilhelmina. At sa malas, ikaw pa ang nakatalagang maglinis ng dumi na maiiwan ng mga paa ko sa hallway na ito. Sadyang ibinuka ni Celestine ang kanyang kamay at ang hawak niyang iced coffee ay dahan-dahang tumapon. Ang madungis na likido ay kumalat sa mismong bahagi ng sahig na kapapatapos lang kuskusin ni Mina. Ang talsik ng kape ay humalik sa pisngi ni Wilhelmina, ngunit nanatili siyang nakaluhod. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom sa ilalim ng basang-basahan. Linisin mo yan, utos ni Marco. Ang boses nito ay walang kaabog-abog na emosyon. Siguraduhin mong makinang dahil dadaan ang mga board members. Huwag mong ipakita sa kanila kung gaano kakadumi. Habang papalayo ang dalawa, narinig ni Wilhelmina ang mahinang halakhak ni Celestine na humalo sa ingay ng paliparan. Nanatiling nakayuko si Mina, ang kanyang mga luha ay mabilis na pumatak sa kumalat na kape sa sahig. Sa sandaling iyon, ang kanyang pagtitiis ay umabot sa sukdulan. Ngunit habang tinititigan niya ang madungis na sahig, isang bagay ang nakakuha ng kanyang atensyon. Isang maliit na piraso ng papel na aksidenteng nahulog mula sa bulsa ni Marco nang kunin nito ang kanyang panyo. Ito ay hindi basta papel. Ito ay isang resibo mula sa isang maintenance shop na hindi autorisado ng kumpanya na may nakasulat na halagang masyadong mababa para sa isang mahalagang piyesa ng eroplano. Nanigas si Wilhelmina. Ang kanyang kaalaman bilang piloto ay agad na nag-alarma sa kanya. Isang malaking panganib ang nababanaag niya. Isang sikretong maaaring pumatay ng libu-libong tao. Susundin ba niya ang utos na linisin lang ang sahig at manahimik o gagamitin niya ang natuklasang ito
upang simulan ang kanyang pagbawi, kahit na ang kapalit nito ay ang tuluyang pagkaputol ng tanging koneksyon niya sa kanyang anak. Sana ay nagustuhan mo ang lasa ng kapeng itinapon ko sa paanan mo, Wilhelmina. Bagay lang iyan sa isang taong ang tanging halaga na lang ngayon ay ang maglinis ng dumi ng iba. Don't worry, baka bukas, tira-tirang pagkain naman ang iwan ko para sa'yo. Ang boses ni Celestine ay parang isang matalim na kuko na kumakalos sa salamin, masakit sa pandinig at lalong masakit sa damdamin. Habang papalayo ang tunog ng kanyang mga takong na tumatama sa makinis na tiles ng airport hallway, nanatiling nakaluhod si Wilhelmina. Ang kanyang mga daliri, na dati ay may malinis na kuko at laging nakahanda sa controls ng eroplano, ay nababalot ngayon ng maruming basahan na sumisip-sip sa malagkit na kape. Isang malalim na bara sa lalamunan ang pilit nilulunok ni Mina. Ang bawat pagkuskos niya sa sahig ay tila isang pagpunit sa kanyang sariling dangal. Ramdam niya ang mga mata ng mga taong dumadaan, mga pasaherong nagmamadali, mga flight attendant na dati ay binabati siya ng may paggalang, at ang mga janitor na tulad niya ay nakayuko rin. Ang lamig ng aircon sa paliparan na dati ay nagbibigay sa kanya ng ginhawa bago ang bawat flight ay tila isang kabaong na dahan-dahang lumalamon sa kanyang pagkatao. Dahan-dahan niyang isinilid sa loob ng kanyang medyas ang piraso ng papel na nahulog ni Marco. Ang resibong iyon ay tila isang nagbabagang uling na dumidikit sa kanyang balat. Alam niya ang ibig sabihin niyon. Isang bawal na transaksyon para sa mga piyesa ng makina. Bilang isang piloto, alam niya ang panganib. Isang maling turnilyo, isang mahinang klaseng brake pad, at daan-daang buhay ang nakasalalay sa bangin ng kamatayan. Ngunit sa puntong ito, sino ang maniniwala sa isang janitress na pinalayas dahil sa baliw? Captain Mina? Ang boses na yon ay parang isang kidlat na tumama sa gitna ng kanyang katahimikan. Nanigas ang buong katawan ni Wilhelmina. Hindi niya kailangang tumingala para malaman kung sino ito. Ang amoy ng pamilyar na leather jacket at ang tunog ng mabibigat na hakbang ng bota ay kilala niya. Ito si Captain Javi, ang kanyang dating co-pilot at isa sa mga pinagkakatiwalaang kaibigan sa industriya. Dahan-dahang nag-angat ng tingin si Mina. Doon niya nakita ang gulat at habag sa mga mata ng lalaking dati ay sumasaludo sa kanya bawat umaga. Ang kaibahan ng kanilang kalagayan ay tila isang malawak na bangin. Si Javi, suot ang kanyang malinis at plansadong uniforme na may gintong baras sa balikat. At si Mina, suot ang kupas na asul na apron na may mantsa ng kape at basang tuhod mula sa pagkakayuko sa sahig. Anong ginagawa mo rito, Mina? Ang balita sa amin ay nag-abroad ka para magpagamot. Ang boses ni Javi ay puno ng pagkalito at kirot. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Wilhelmina. Tila isang tagapanood na lang siya ng sarili niyang buhay. Ang balita ay madaling baluktutin, Javi. Ang katotohanan ay narito ako. Naglilinis ng sahig na dati ay nilalakaran ko ng may taas noo. Bago pa man makasagot si Javi, isang matalim na whistle ang narinig mula sa dulo ng hallway. Ang supervisor ng cleaning crew, isang lalaking kilala sa pagiging malupit at walang pakundangan, ay papalapit na. Hoy, numero 42. Bakit ka nakikipagdaldalan sa mga piloto? Bayad ka para magkuskos, hindi para mag-socialize. Balik sa trabaho kung ayaw mong mawalan ng shift. Ang kahihiyang naramdaman ni Mina sa sandaling iyon ay higit pa sa anumang bagyong naranasan niya sa himpapawid. Ang bawat segundo na nakatitig sa kanya si Javi ay tila isang tuka ng ibon na humihitit sa kanyang huling natitirang lakas. Dahan-dahan niyang ibinalik ang tingin sa sahig, hinigpitan ng hawak sa basahan at muling nagkuskos. Ang tunog ng kanyang paghinga ay humahalo sa bawat galaw ng kanyang mga kamay, mabigat at hirap. Umalis ka na, Javi, bulong niya, na hindi na tumitingin sa kaibigan.
Huwag mo na akong tignan. Hindi na ako ang taong kilala mo. Narinig ni Mina ang mabigat na buntong hininga ni Javi bago ito tuluyang lumakad palayo. Ang tunog ng mga bota nito ay unti-unting nawala. Naiwan si Mina sa gitna ng malawak na terminal, kasama ang kanyang basahan at ang lihim na resibo sa loob ng kanyang medyas. Sa bawat patak ng pawis na pumapatak mula sa kanyang noo patungo sa sahig, isang panata ang nabuo sa puso ni Wilhelmina. Hindi siya mananatili sa sahig na ito habang buhay. Bawat insulto ni Celestine, bawat pagbaliwala ni Marco, at bawat pag-iwas ng tingin ng mga dating kasamahan ay magsisilbing gasolina sa apoy na unti-unting muling nagliliyab sa kanyang dibdib. Ngunit habang tinititigan niya ang refleksyon ng mga ilaw ng airport sa bagong linis na tiles, isang anino ang tumakip sa liwanag. Isang lalaking nakatayo sa tapat niya. Hindi suot ang uniforme ng piloto, kundi isang formal na barong. Ang kanyang tindig ay puno ng awtoridad at ang kanyang mga mata, bagamat seryoso, ay may dalang hindi maipaliwanag na lalim. Hindi sapat ang basahan para linisin ang dumi na iniwan nila sa buhay mo, Wilhelmina. Nag-angat ng tingin si Mina. Ang lalaking nakasilong sa malayo noong gabi ng anibersaryo. Ang lalaking nagmamasid sa kanya sa ulan ay narito na ngayon sa kanyang harapan. Siya si Colonel Mateo, ang retiradong general at isa sa mga may-ari ng pinakamalaking aviation school sa bansa. Bakit siya narito? At paano niya nalaman ang pangalan ng isang hamak na janitress na tulad ni Mina? Ang katanungang ito ay tila isang bagong binhi ng pag-asa, ngunit kasabay nito ay isang babala. Sa mundo ng mga De La Vega, walang tulong na dumarating ng walang kapalit. Habang tinititigan ni Mina ang seryosong mukha ni Mateo, naramdaman niya ang isang pagbabago sa ihip ng hangin. Ang susunod bang hakbang ay magdadala sa kanya pabalik sa langit o lalo lang siyang ilulubog sa isang digmaan na hindi niya alam kung paano lalabanan? Hindi lahat ng ibon ay ipinanganak para sa lupa, Wilhelmina. May mga nilalang na sadyang ginawa para sa langit at kahit gaano mo paputulin ang kanilang mga pakpak, ang kanilang kaluluwa ay mananatiling nakatingala sa ulap. Ang boses ni Colonel Mateo ay mahinahon ngunit may kakaibang bigat. Tila bawat salita ay may dalang awtoridad na hindi matatanggihan. Naroon sila sa isang madilim at masukal na sulok ng malawak na warehouse ng kumpanya kung saan ang amoy ng langis ng makina at alikabok ay humahalo sa lamig ng gabi. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang maliit at aandap-andap na bumbilya sa kisame na nagbibigay ng mahahabang anino sa paligid. Dahan-dahang binitawan ni Wilhelmina ang hawak niyang mop, ang kanyang mga kamay na namumula at mahapdi dahil sa matapang na sabon ay tila nakaramdam ng kuryente sa tinuran ng matanda. Tumingala siya at sa gitna ng kadiliman, nakita niya ang mga mata ni Mateo. Mga matang tila nakakakita sa kaibuturan ng kanyang pagkatao. Lampas sa madungis na apron at sa bansag na baliw na ipinukol sa kanya. Bakit niyo po ito ginagawa, Colonel? Ang tanong ni Mina, ang boses niya ay halos isang bulong. Isa na lang akong janitress. Wala na akong lisensya, wala na akong pera, at higit sa lahat, wala na akong dangal sa harap ng mga De La Vega. Isang matipid na ngiti ang sumilay sa labi ni Mateo. Humakbang siya palapit at inabot ang isang lumang leather-bound na logbook. Ang logbook na pagmamay-ari ni Mina na akala niya ay tuluyan ng sinunog ni Marco. Ang pakiramdam ng lumang balat ng libro sa kanyang mga palad ay tila isang nawawalang bahagi ng kanyang katawan na muling nagdugtong. Ang dangal ay hindi ibinibigay, Wilhelmina. Ito ay binabawi, wika ni Mateo. Mayroon akong simulator sa aking lumang hangar sa labas ng syudad. Sa araw, maglinis ka ng sahig dito. Pero sa gabi ay muli nating sasanayin ang iyong isipan. Tutulungan kitang makuha muli ang iyong recertification sa pinakalihim na paraan. Walang dapat makaalam, lalo na ang mga De La Vega. Namilog ang mga mata ni Mina. Isang pagkakataon, isang pinto na dahan-dahang bumubukas
sa gitna ng saradong pader. Ngunit kasabay ng pag-asang yon ay ang takot. Pero bakit po? Ano pong kapalit nito? Tumingin si Mateo sa malayo. Tila may inaalalang masakit na gunita. Utang ko ito sa iyong ama, Wilhelmina. At higit sa lahat, ayaw kong makitang ang langit ay pinamumunuan ng mga taong ang tanging alam ay manlinlang. Ang mga pekeng piyesa na nahanap mo, simula pa lang iyan ng mas malalim na kabulukan. Niyakap niya ang logbook sa kanyang dibdib. Ang lamig ng gabi ay hindi na kasing pait ng dati. Salamat po, Colonel. Gagawin ko ang lahat. Kahit gaano kahirap, babawiin ko ang langit ko. Nang gabing iyon, habang naglalakad pa uwi si Mina sa maliit na boarding house sa labas ng airport, ang bawat hakbang niya ay puno ng bagong determinasyon. Ngunit ang munting liwanag ng pag-asa ay biglang dinungisan ng isang masamang balita. Pagdating niya sa kanyang pintuan, nakita niya si Aling Nora na balisa at tila kanina pa naghihintay. Ang mukha ng matanda ay puno ng pag-aalala at ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang isang basang panyo. Mina, iha, galing ako sa malapit sa mansyon kanina para bisitahin ang kapatid ko na cook doon. Ang pabulong na balita ni Aling Nora, ang boses ay puno ng kaba. Narinig ko ang usapan ng mga katulong. Si Sophie, ang anak mo, 3 araw na raw na may mataas na lagnat. Pero ang sabi ni Doña Imelda, huwag daw dadalhin sa ospital dahil ayaw nilang magkaroon ng eskandalo habang may bumibisita ng mga international inspectors. Tila tumigil ang mundo ni Wilhelmina. Ang hangin sa kanyang paligid ay naging mabilis at kapos. Ang logbook na yakap niya ay halos malaglag sa kanyang mga kamay. Ang kanyang anak, ang kanyang munting Sofia, ay nagdurusa habang ang mga taong yon ay mas inuuna ang kanilang imahe. Kailangan ko siyang puntahan, Aling Nora. Hindi ko hahayaang mapahamak ang anak ko. Ang hysterical na wika ni Mina, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at takot. Huwag, Mina. Kapag nagpakita ka doon, baka tuluyan kanilang ipakulong o ilayo ang bata. Babala ni Aling Nora habang pinipigilan siya sa braso. Ngunit ang instinct ng isang ina ay mas malakas kaysa sa anumang lohika. Sa kabila ng banta ni Doña Imelda na hinding-hindi na niya makikita ang anak, handa si Mina na suwayin ang lahat. Isang malaking dilema ang bumabalot sa kanya. Itutuloy ba niya ang lihim na plano ni Mateo upang magkaroon ng kapangyarihang lumaban sa hinaharap? O susugod siya ngayon at itataya ang lahat para sa kaligtasan ng kanyang anak? Sa kasalukuyan, ang cliffhanger ay naroon sa tapat ng kanyang pintuan, isang ina na gipit, isang anak na may sakit, at isang pader ng kapangyarihan na tila imposibleng tibagin. Ano ang pipiliin ni Wilhelmina? Hayaan mo siyang lagnatin. Isang bata lang yan, Imelda. Mas mahalaga ang pirma ng mga international inspectors na ito kaysa sayak ng aking anak. Kapag nakuha natin ang sertipikasyon, lahat ng problema natin sa pera ay mawawala. Ang boses ni Marco ay parang isang malamig na hampas ng hangin sa gabi. Walang pakiramdam, walang init, at puno ng kasakiman. Sa labas ng pintuan ng VIP lounge sa airport, nanigas si Wilhelmina habang hawak ang isang balde ng maduming tubig at isang basahan. Ang kanyang puso ay tila pinipiga ng isang malupit na kamay. Ang bawat salita ng kanyang asawa ay tila mga laso na napilit dumidikit sa kanyang balat. Isang malupit na kabalintunaan na sa sandaling ito, ang trabaho ni Wilhelmina ay linisin ang mismong lugar kung saan pinaplano ang kapahamakan ng kanyang sariling dugo. Habang ang mga De La Vega ay nagpapanggap ng mga kagalang-galang na negosyante sa loob, si Mina ay nananatiling isang anino sa labas. Basang-basa ang mga kamay at may hapdi sa bawat kalamnan. Ang bawat pagkuskos niya sa sahig ay tila isang pagsusumamo sa langit na sana ay matapos na ang bangungot na ito. Pero Marco, baka lalong lumala ang sakit ng bata. Ang marinig na sagot ni Doña Imelda,
Bagamat walang tunay na pag-aalala sa boses nito, kundi takot lamang sa posibleng eskandalo. Kung mabalitaan ito ng media, masisira ang imahe ng ating kumpanya. Ipalabas nyo na lang na nasa bakasyon siya kasama ang kanyang yaya. Mabilis na sagot ni Marco. Basta wag nyo siyang ilalabas ng kwarto hanggat hindi pa natatapos ang inspeksyon. At ang mga piyesang galing sa China, siguraduhin mong hindi mapapansin ng mga inspectors ang kaibahan. Malaki ang matitipid natin doon para pambayad sa utang ko sa kasino. Sa labas, halos mabitawan ni Wilhelmina ang balde. Ang tunog ng tubig na gumagalaw sa loob nito ay tila isang babala. Hindi lang ang buhay ng kanyang anak ang nakataya, kundi ang buhay ng bawat pasaherong sasakay sa mga eroplanong balak nilang lagyan ng mga pekeng piyesa. Ang kanyang takot para kay Sofia ay nahaluan ng matinding galit at pananagutan bilang isang piloto. Dahan-dahan siyang sumilip sa maliit na siwang ng pintuan. Nakita niya si Marco na prenteng nakaupo, humihihitit ng mamahaling tabako habang si Celestine ay nakasandal sa balikat nito. Tumatawa ng mahinhin habang tinitignan ang mga dokumento sa mesa. Ang kanilang kaligayahan ay itinayo sa ibabaw ng paghihirap ng iba at sa ibabaw ng kaligtasan ng mga taong nagtitiwala sa kanila. Inihinto ni Mina ang kanyang paghinga. Kinuha niya ang kanyang lumang cellphone, isang maliit at gasgas na unit na tinatago niya sa ilalim ng kanyang apron at pilit na inirecord ang usapan sa loob. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Bawat segundo ay tila isang taon sa kanyang pakiramdam. Ang amoy ng matapang na disinfectant ay humahalo sa amoy ng tabako ni Marco na nagbibigay sa kanya ng pakiramdam ng pagsusuka. Ngunit sa gitna ng kanyang pag-record, isang tunog ang bumasag sa katahimikan. Ang pinto ng VIP holding room sa kabilang bahagi ng hallway ay dahan-dahang bumukas. Isang maliit at mahinang boses ang narinig ni Mina. Isang boses na tila isang huling hantungan ng kanyang katatagan. Mama, nasaan po si Mama? Ito ang boses ni Sofia. Puno ng pagod, puno ng lagnat. Napatayo si Wilhelmina. Nawala ang lahat ng pag-iingat sa kanyang isipan. Ang kanyang mga paa ay kusa ng humakbang patungo sa direksyon ng boses ng anak. Nakita niya si Sofia sa dulo ng hallway, nakasuot ng manipis na pantulog, namumula ang mga pisngi at tila matutumba na sa panghihina. Walang yaya, walang bantay. Ang bata ay naglalakad sa malamig na sahig ng airport, naghahanap ng yakap ng isang ina na itinaboy ng sarili nitong pamilya. Sofia! Pabulong na sigaw ni Mina. Ang kanyang mga mata ay nanlalabo na dahil sa luhang hindi na mapigilan. Ngunit bago pa man niya maabot ang anak, bumukas ang pinto ng main lounge. Lumabas si Marco, kasunod si Celestine. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Ang galit ng isang amang nahuli sa kanyang kasalanan at ang takot ng isang inang gagawin ng lahat para sa kanyang anak. Anong ginagawa mo rito, Wilhelmina? Ang dagundong na boses ni Marco. Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang lapitan ng anak ko? May sakit siya, Marco. Mamamatay ang anak natin dahil sa kapabayaan niyo. Sigaw ni Mina. Sa unang pagkakataon ay lumaban siya. Ang kanyang boses ay nanginginig sa puot. Isang marahas na sampal ang isinalubong ni Marco sa mukha ni Wilhelmina. Ang lakas ng impact ay naging sanhi upang tumalsik si Mina sa sahig. Ang kanyang balde ay natumba. At ang maduming tubig ay kumalat sa kanyang paligid. Ang hapdi sa kanyang pisngi ay wala sa kinalaman sa hapdi sa kanyang puso nang makita niyang binuhat ni Marco si Sofia ng pilit habang ang bata ay umiiyak at tinatawag ang pangalan niya. Huwag mong subukang gumawa ng eksandalo, Wilhelmina. Kung ayaw mong mabulok sa kulungan sa salang pagnanakaw ng impormasyon, banta ni Marco habang nakatingin sa cellphone na hawak ni Mina. Habang hinihila ni Marco ang umiiyak na si Sofia, pabalik sa silid, naiwan si Wilhelmina sa gitna ng basang sahig. Ang kanyang mukha ay nakalubog sa dumi na siya mismo ang naglinis. Ngunit sa ilalim ng kanyang basa at madungis na kasuotan, mahigpit niyang hawak ang kanyang cellphone.
Ang tanong na ngayon ay hindi na kung paano siya babalik sa langit, kundi kung paano niya ililigtas ang kanyang anak mula sa mga demonyong may suot na maskara ng mga anghel. At sa kabilang panig ng airport, may isang misteryosong tawag na dumating sa kanyang cellphone mula sa isang numerong hindi niya kilala. Sino ang tumatawag? At ito ba ay simula ng kanyang kaligtasan o isa na namang patibong na tuluyang puputol sa kanyang pag-asa? Huwag mo nang ipilit ang sarili mo sa mga taong tinuring ka ng patay, Wilhelmina. Sa kanila, isa ka na lang mantsa na kailangang burahin. Pero sa akin, ikaw pa rin ang piloto na may pinakamalinis na lipad sa kasaysayan ng himpapawid. Ang boses ni Colonel Mateo sa kabilang linya ng telepono ay tila isang angkla na pumigil kay Wilhelmina sa tuluyang pagkalunod sa sarili niyang luha. Nakaluhod pa rin siya sa malamig at basang sahig ng airport. Ang hapdi ng sampal ni Marco sa kanyang pisngi ay tila isang nagbabagang bakal na hindi mamatay-matay. Ang bawat patak ng tubig mula sa natumbang balde ay gumagapang sa kanyang mga tuhod. Tila ba nakikisabay ang paligid sa kanyang pagkadurog. Isang miro ng dumaan, isang batang empleyado na dati ay sumasaludo sa kanya. Ngunit ngayon ay tinitignan siya ng may halong pandidiri at awa. Ang irony ng sitwasyon ay tila isang punyal. Narito siya, naglilinis ng sahig para magkaroon ng kakarampot na barya upang mabilihan ng gamot ang anak na ipinagkakait sa kanya ng mga taong nililinis niya ang dumi. Ang basahang hawak niya ay puno ng dumi ng paliparan, ngunit mas madumi ang pakiramdam ng kanyang kaluluwa dahil sa pagtrato ng pamilyang De La Vega. Colonel, kinuha nila si Sofia, may sakit ang anak ko, pero mas inuuna nila ang pera. Ang paos na sagot ni Mina. Ang boses niya ay nanginginig sa bawat paghinga. Ang kanyang mga daliri ay pilit na kumakapit sa cellphone na tila ito na lang ang tanging bagay na nag-uugnay sa kanya sa mundo ng mga buhay. Alam ko, Mina, naririnig ko ang galit mo at nararamdaman ko ang takot mo bilang ina. Mahinahong sagot ni Mateo. Pero kung susugod ka doon na puno ng emosyon, matatalo ka. Ang agila ay hindi lumalaban sa lupa kung saan ang mga ahas ay hari. Kailangan mong bumalik sa langit. Doon ka lang magkakaroon ng lakas upang bawiin ang lahat. Nagtago si Wilhelmina sa likod ng malalaking crates sa warehouse upang iwasan ang mga nagpapatrolyang guards ni Marco. Ang bawat hakbang niya ay maingat. Ang tunog ng kanyang paghinga ay tila isang musikang puno ng kaba. Gamit ang impormasyong ibinigay ni Aling Nora, nalaman niya ang schedule ng school bus ni Sofia. Bagamat may lagnat, pinilit pa rin ng mga De La Vega na pumasok ang bata upang ipakita sa mga social circles na maayos ang lahat. Mula sa likod ng rehas na bakal ng gate ng paaralan, nakita ni Wilhelmina ang kanyang anak. Ang munting Sofia ay mukhang tila isang lantang bulaklak, maputla, malungkot at may mga matang tila naghahanap ng kalinga. Ang distansya sa pagitan nila ay 10 metro lang, ngunit tila ito ay 1,000,000 kilometro dahil sa banta ng kapangyarihan ni na Marco. Mama! Ang mahinang bulong ni Sofia na tila umabot sa pandinig ni Mina. Ang bata ay nakatitig sa direksyon ng gate, tila nararamdaman ang presensya ng kanyang ina. Isang security guard ang biglang lumapit sa pwesto ni Wilhelmina. Hoy! Anong ginagawa mo rito? Alis! Bawal ang mga pulubi at tambay dito. Ang pasigaw na utos nito, kasabay ng marahas na pagtulak sa kanya palayo. Ang kahihiyan ay tila isang malakas na agos na lumulunod sa kanya, ngunit hindi ito naging hadlang. Sa halip, ito ang naging mitya ng kanyang tuluyang pagbabago. Nakita niya ang sasakyan ni na Doña Imelda na dumarating upang sunduin ang bata. Suot ang kanilang mga maskara ng pagiging perpektong pamilya. Bumalik si Wilhelmina sa kanyang maliit na kwarto ng gabing iyon, hindi para umiyak, kundi para buksan ang logbook na ibinigay ni Mateo.
Ang record ng kanyang recording sa cellphone ay paulit-ulit niyang pinakinggan. Ang boses ni Marco na umamin sa mga pekeng piyesa. Ito ang kanyang alas. Ito ang kanyang sandata. Ngunit may isang misteryong naiwan sa kanyang isipan. Bago siya napaalis sa school, nakita niya ang isang lalaking nakasuot ng itim na suit na may kinakausap na guro ni Sofia. At tila binabantayan ang bawat kilos ng bata. Hindi ito tauhan ni Marco. Sino ang lalaking iyon na tila may sariling agenda sa kanyang anak? Habang tinitignan ni Mina ang larawan ng kanyang cockpit noon, isang matitinding tanong ang bumalot sa kanyang diwa. Hanggang kailan siya mananatiling isang anino na nanonood mula sa malayo? May sapat bang tapang ang isang inang sugatan upang muling humawak sa joystick at harapin ang bagyong idinulot ng mga De La Vega? Ang dumi ay para sa dumi at ang reyna ay para sa trono. At sa araw na ito, Wilhelmina, titiyakin kong hinding-hindi ka na makakaalis sa sahig na yan. Ang tinig ni Celestine ay parang isang matinis na kampana na umaalingaw-ngaw sa malawak na lobby ng De La Vega Air. Ngumisi siya habang dahan-dahang itinatapak ang kanyang mamahaling takong sa bagong linis na pulang karpet. Sa likuran niya ay ang kawan ng mga reporters at investors, lahat ay nakatuon ng pansin sa kanya, ang bagong mukha ng kumpanya. At sa paanan ng karpet na yon, nakaluhod si Wilhelmina, hawak ang kanyang basahan, tila isang anino na pilit ibinabaon sa limot. Ang amoy ng mamahaling pabango ni Celestine ay humahalo sa amoy ng disinfectant na ginagamit ni Mina. Isang amoy na tila sumusuka ng katotohanan. Ang kailanman ay hindi magtatagpo ang langit at lupa. Nararamdaman ni Mina ang init ng mga flash ng kamera, ngunit hindi para sa kanya ang mga ito. Para ito sa babaeng nagnakaw ng kanyang asawa, ng kanyang posisyon, at ngayon ay ang mismong dangal niya sa harap ng publiko. Janitress, may mansa pa rito sa gilid. Utos ni Celestine, sadyang pinalakas ang boses upang marinig ng lahat. Galingan mo ang pagkuskos, baka kasi pati ang utak mo ay nabahira na rin ng dumi, kaya ka nagkaganyan. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Wilhelmina. Hindi siya kumikibo. Ang bawat salita ni Celestine ay tila isang hampas ng latigo, ngunit ang kanyang puso ay naging bato na. Ang tanging nagpapanatili sa kanya roon ay ang pangako ni Mateo at ang lihim na recording na nakatago sa kanyang dibdib. We are using the most advanced aerodynamic stabilizer for our engines, mayabang na wika ni Celestine habang pilit na pinagtatakpan ang kanyang kamangmangan. Mula sa kanyang pagkakaluhod, naramdaman ni Wilhelmina ang isang pamilyar na kurot sa kanyang sistema. Bilang isang veteranong piloto, alam niyang mali ang terminong ginamit nito. Hindi aerodynamic stabilizer ang tawag doon, kundi hydraulic actuator system. At ang mas malala, nakita ni Mina sa malaking screen sa likuran ang digital diagnostic ng isa sa mga eroplano. May pulang ilaw na kumukurap sa pressure sensor. Isang panganib na siya lang ang nakakakita. Tumayo si Wilhelmina hindi bilang isang janitress, kundi bilang isang inang may tungkuling protektahan ang mga tao. Sa gitna ng katahimikan ng press conference, lumapit siya ng kaunti. Ang stabilizer ay para sa balanse, pero ang actuator ang nagpapagana sa flap control. Mahina, ngunit matatag na wika ni Mina. At kung hindi nyo titingnan ang pressure sensor sa Flight 402, baka hindi na ito makaalis sa runway mamaya. Ang buong lobby ay biglang natahimik. Ang mga reporters ay nagkatinginan. Ang mukha ni Celestine ay naging kasing pula ng kanyang suot na gown sa sobrang galit at hiyang naramdaman. Anong alam mo? Janitress ka lang. Sigaw ni Celestine. Ang kanyang boses ay tila isang palakang na apakan. Security! Paalisin ang baliw na ito. Ngunit bago pa man makalapit ang mga guards, nakita ni Wilhelmina ang pagbabago sa mukha ni Marco. Nakatayo ito sa malayo, nakatitig sa screen, at pagkatapos ay tumingin sa kanya. May pagdududa sa kanyang mga mata. May takot.
Alam ni Marco na tama si Wilhelmina. Alam niyang ang kasanayan ni Mina sa paglipad ay hindi kailanman mabubura ng isang asul na apron. Kinaladkad si Wilhelmina palabas ng mga guards. Ang kanyang mga braso ay mahigpit na hinawakan hanggang sa magpasa. Itinapon siya sa likod ng warehouse sa gitna ng mga basurang plastik at alikabok. Ngunit sa halip na umiyak, humalakhak ng mahina si Wilhelmina. Ang kahihiyan ni Celestine ay ang kanyang unang maliit na tagumpay. Gayunpaman, ang cliffhanger ay dumating sa anyo ng isang aninong lumitaw mula sa kadiliman ng warehouse. Hindi ito si Mateo. Ito ay si Marco. Dahan-dahan itong lumapit kay Wilhelmina. Hawak ang isang tablet na nagpapakita ng diagnostic report. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit at kaba. Paano mo nalaman ang tungkol sa sensor, Wilhelmina? May nakapasok ba sa system ko? O sadyang binabantayan mo ang bawat galaw ng kumpanya? Isang malupit na tanong ang iniwan ni Marco bago siya tumalikod. Kung totoong may sira ang eroplanong yon at ikaw lang ang nakakaalam, hahayaan mo bang bumagsak ito kasama ang lahat ng pasahero? Makuha mo lang ang hihingin mong hustisya? Nanigas si Wilhelmina. Ang kanyang dangal bilang piloto ay muling sinusubok. Hahayaan ba niyang maging katuwang siya sa isang trahedya dahil sa kanyang galit? O ililigtas niya ang mga inosenteng buhay kahit na ang kapalit nito ay ang pananatili ni na Marco sa kapangyarihan? Wala akong pakialam kung mag-agaw buhay ang batang yan. Basta wag siyang iiyak sa harap ng mga inspectors. Bigyan mo siya ng kahit anong gamot na magpapatigil sa kanya, Celestine. Ang kumpanya ang nakataya rito. Ang boses ni Marco ay parang isang matalim na kidlat na gumuhit sa pandinig ni Wilhelmina. Nakatayo siya sa labas ng VIP lounge, mahigpit ang hawak sa kanyang basahang-basa, habang ang bawat salita ng kanyang asawa ay tila mga lason na bumabaon sa kanyang puso. Ang kabalintunaan ng buhay ay tila isang malupit na biro. Sa loob ng silid na yon, ang kanyang anak ay itinuturing na isang abala. Samantalang sa labas, ang tanging nais ni Mina ay ibigay ang sariling buhay. Masiguro lang naligtas ang munting anghel. Nanigas ang buong katawan ni Wilhelmina. Ang balde sa kanyang tabi ay dahan-dahang tumagilid. Ang tubig na may halong disinfectant ay kumalat sa kanyang mga paa. Ngunit hindi niya naramdaman ang lamig. Ang mas naramdaman niya ay ang pagguho ng huling natitirang respeto niya sa lalaking pinangakuan niyang mamahalin hanggang sa huling hininga. Ang kanyang lalamunan ay tila binarahan ng tuyong buhangin. Bawat paghinga ay may kasamang hapdi na tila hinihiwa ang kanyang dibdib. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Lumabas si Celestine na may hawak na maliit na bote ng gamot. Isang malakas na sedative na hindi dapat ibinibigay sa bata. Lalo na sa isang batang may mataas na lagnat. Ang mukha ni Celestine ay walang bakas ng pag-aalala. Tila ba isang kagamitan lang ang kanyang pinatatahimik. Anong ginagawa mo rito, janitress? Ang singhal ni Celestine nang makita si Mina. Umalis ka sa dinadaanan ko kung ayaw mong ipakaladkad kita sa labas. Hindi sumagot si Mina. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa loob ng silid, kung saan nakita niya ang maliit na paa ni Sofia na nakalawit sa dulo ng sofa. Walang galaw. Tila isang lantang bulaklak sa gitna ng semento. Ang takot na nararamdaman niya ay biglang napalitan ng isang nagbabagang galit. Isang apoy na mas mainit pa sa anumang makina ng eroplano. Mabilis na humakbang si Wilhelmina papasok sa silid. Binaliwala ang mga security na nagtatangkang humarang. Nang makita niya ang mukha ni Sofia na maputla at ang labi na nagsisimulang mangitim, ang kanyang mundo ay tila tumigil sa pag-ikot. Hinawakan niya ang kamay ng anak. Ito ay malamig, ngunit ang katawan nito ay nagbabaga sa lagnat. Anong ginawa niyo sa kanya? Ang sigaw ni Mina, ang boses niya ay tila isang dambuhalang alon na bumasag sa katahimikan ng silid. Bitawan mo siya, Wilhelmina, ang dagundong ni Marco habang papalapit sa kanya. Wala kang karapatan dito. Security, ilabas ang babaeng ito.
Dahan-dahan siyang tumayo mula sa tabi ni Sophie. Ang bawat hakbang niya patungo kay Marco ay tila isang paghuhukom. Ang katahimikan sa silid ay naging nakabibingi. Tila ang hangin ay naging kasing bigat ng bakal. Isang malutong na sampal ang dumapo sa mukha ni Marco. Isang sampal na hindi lang galing sa palad ni Wilhelmina, kundi galing sa bawat gabi na siya ay umiyak, sa bawat insultong kanyang tinanggap, at sa bawat sakripisyo niyang binaliwala. Ang tunog ng palad na tumama sa pisngi ni Marco ay umalingaw-ngaw sa buong lounge, sapat na upang mapatigil pati ang mga inspectors na nasa kabilang silid. Hindi ka ama, Marco. Isa kang demonyong nakasuot ng uniforme ng tao. Ang boses ni Mina ay mababa, ngunit may dalang kapangyarihang tila yayanig sa pundasyon ng paliparan. Mula sa sandaling ito, hindi na ako natatakot sa inyo. Gagawin niyo ang lahat para itago ang inyong baho. Pero titiyakin kong ang langit na ito ang magiging saksi sa inyong pagbagsak. Nanlaki ang mga mata ni Marco. Hawak ang kanyang namumulang pisngi. Hindi makapaniwala na ang baliw at durog na asawang itinaboy niya ay may kakayahan pang lumaban ng ganito. Ang kahihiyan niya sa harap ng kanyang mga tauhan ay tila isang sugat na hindi na maghihilom. Ipakulong niyo siya. Ngayon din. Ang hysterical na sigaw ni Celestine mula sa likuran. Kinaladkad si Wilhelmina ng mga gwardya. Ang kanyang mga braso ay binihag. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya nagpupumiglas ng may takot. Ang kanyang ulo ay nakataas. Habang hinihila siya palabas, ang kanyang huling tingin ay nakapako sa kanyang anak na isinusugod na ng mga paramedics. Isang tanong ang iniwan ni Wilhelmina sa kanyang isipan habang nakatanaw sa malawak na tarmac ng airport. Hanggang kailan kayo magtatago sa likod ng inyong yaman? Kung ang mismong hangin na hinihinga ninyo ay punong-puno na ng katotohanang matagal ninyong ibinaon. Ang cliffhanger ay naroon sa dulo ng hallway, isang lalaking nakatayo, si Colonel Mateo, na may hawak na dokumento na magbabago sa kapalaran ni Wilhelmina sa susunod na araw. Ngunit sa likod ng anino, isang bagong kaaway ang lumabas, isang tao mula sa nakaraan ni Wilhelmina na matagal na niyang kinalimutan. Sino ang taong ito at ano ang kinalaman niya sa planong pagpapabagsak sa mga Delaver? Isang maling galaw, Wilhelmina, at tuluyan ng magiging abo ang iyong mga pangarap. Sa langit, walang puwang para sa mga taong ang puso ay puno ng pag-aalinlangan. Ang boses ni Colonel Mateo ay tila isang malamig na hudyat na umalingaw-ngaw sa loob ng masukal at madilim na hangar. Sa gitna ng malawak na silid na puno ng amoy ng lumang langis at kinalawang na bakal, nakaupo si Wilhelmina sa loob ng isang makeshift simulator. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa mga asul at berdeng ilaw ng cockpit dashboard na tumatama sa kanyang maputlang mukha. Ang kanyang mga kamay na maghapong humawak sa magaspang na janitor mop at nasugatan dahil sa matapang na kemikal ng panlinis ay nanginginig habang dahan-dahang humahawak sa joystick. Ang pagkakaiba ng kanyang kalagayan ay tila isang malupit na biro. Sa umaga, siya ay isang aninong yumuyuko sa paanan ng mga De La Vega. Sa gabi, siya ay isang agilang pilit na pinagdurugtong ang kanyang mga nabaling pakpak. Hindi ko po kayang iwan ng takot, Colonel. Ang paos na sagot ni Mina. Ang bawat pagpikit niya ay ang mukha ni Sofia na nag-aagaw buhay ang kanyang nakikita. Paano ako makakapag-focus sa paglipad kung ang puso ko ay naiwan sa silid ng ospital kung saan pilit nilang itinatago ang anak ko? Iyon ang dahilan kung bakit kailangan mong bumangon. Mariing tugon ni Mateo habang pinipindot ang mga switch upang dagdagan ang hirap ng simulation. Ang isang captain ay hindi lumilipad para sa sarili niya. Lumilipad siya para sa mga taong nagtitiwala sa kanya. Kung gusto mong bawiin si Sofia, kailangan mong ipakita sa mundo na ikaw pa rin ang reyna ng papawirin. Isang matinding turbulensya ang naramdaman ni Mina sa loob ng simulator. Ang mga screens sa kanyang harapan ay nagpapakita ng isang malakas na bagyo. Ang tunog ng hangin na humahampas sa labas ng cockpit ay tila isang nagngangalit na halimaw.
Nararamdaman ni Mina ang pagtulo ng malamig na pawis mula sa kanyang noo patungo sa kanyang mga mata. Ngunit hindi siya kumukurap. Ang bawat galaw ng kanyang mga daliri sa mga buttons ay tila isang sayaw ng buhay at kamatayan. Muli niyang binuhay ang system. Ang mga ilaw ay muling nagliwanag ng sabay-sabay, tila isang pagsabog ng bituin sa gitna ng gabi. Ang kanyang mga galaw ay naging mabilis, tumpak, at walang bahid ng pag-aalinlangan. Ang bawat command na lumalabas sa kanyang labi ay puno ng awtoridad na matagal nang nabaon sa putikan ng paliparan. Pagkatapos ng ilang oras ng matinding tensyon, ang simulator ay dahan-dahang tumigil. Ang screen ay nagpakita ng isang simpleng salita na kulay berde. Pass. Nabitawan ni Wilhelmina ang joystick. Ang kanyang mga balikat na kanina ay naninigas, ay dahan-dahang bumaba. Isang malalim na buntong hininga ang kanyang pinakawalan, kasabay ng pagtulo ng isang kaisa-isang luha na hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa pagbabalik ng kanyang pagkatao. Ang kanyang mga kamay na may mantsa ng dumi ay tila naging malinis sa kanyang paningin dahil sa hawak niyang tagumpay. Handa ka na, Wilhelmina. Ang boses ni Mateo ay puno ng bihirang pagmamalaki. Inabutan niya si Mina ng isang sobre. Ito ang iyong bagong lisensya at ang iyong recertification. Lihim ko itong ipinroseso sa ilalim ng iyong pangalan sa pagkadalaga. Sa papel na ito, hindi ka na asawa ni Marco. Ikaw na muli, si Captain Wilhelmina Santos. Niyakap ni Mina ang sobre sa kanyang dibdib. Ang pakiramdam ng papel sa kanyang balat ay mas mahalaga pa sa anumang ginto. Ngunit ang katuwaan ay agad na naputol nang marinig nila ang tunog ng papalapit na mga sasakyan sa labas ng hangar. Ang mga ilaw ng mga sasakyan ay tumagos sa mga siwang ng lumang kahoy na pinto. Ang tunog ng maririing hakbang at ang pamilyar na boses ng megaphone ang nagpatindig sa balahibo ni Mina. Wilhelmina, lumabas ka dyan! Alam naming nandyan ka sa loob. Ang boses ni Marco ay puno ng puot at pananakot. May warrant kami para sa pagnanakaw ng kumpanya. Huwag mo kaming piliting gamitin ang dahas. Nanigas si Mina sa loob ng simulator. Nakita niya ang mga anino ng mga pulis na nakapalibot sa hangar. Ang patibong ni Marco ay handa ng sumara. Paano niya mapoprotektahan ang kanyang bagong bawi na lisensya kung ang mismong kalayaan niya ay kukunin na sa kanya bago pa man siya muling makalipad? Ang cliffhanger ay naroon sa pintuan ng hangar, isang hakbang na lang, at maaari na siyang muling mabilanggo sa kadiliman. May paraan pa ba upang makatakas ang isang phoenix kung ang paligid niya ay nababalot na ng naglalakihang apoy ng kasinungalingan? Magnanakaw ka na nga, ambisyosa ka pa. Akala mo ba ay muli kang makakalipad gamit ang mga basurang ninakaw mo sa kumpanya? Sa bilangguan ng bagsak mo, Wilhelmina, hindi sa ulap. Ang boses ni Marco ay pumailan lang sa loob ng hangar, puno ng panunuya at pagkamuhi. Sa labas, ang mga asul at pulang ilaw ng mga sasakyan ng pulis ay nagmimistulang mga malulupit na mata na sumisilip sa bawat siwang ng lumang kahoy na pader. Ang bawat salita ni Marco ay tila isang hatol na pilit pumuputol sa kakaunting pag-asang katatapos palang itanim ni Colonel Mateo sa puso ni Wilhelmina. Nanigas si Mina sa kanyang kinatatayuan. Sa loob ng kanyang suot na lumang jacket, mararamdaman niya ang init ng sobrang naglalaman ng kanyang bagong lisensya, ang kaisa-isang katibayan ng kanyang muling pagsilang. Ang kabalintunaan ng sitwasyon ay tila isang malupit na biro. Hawak niya ang susi sa kanyang kalayaan, ngunit sa harap niya ay ang rehas ng nakaraan na pilit siyang hinihila pabalik sa dilim. Ang kanyang lalamunan ay naging kasing tuyo ng alikabok sa paligid at ang kanyang hininga ay naging mabigat. Tila bawat paglanghap niya ay may kasamang bubog na sumusugat sa kanyang dibdib. Dahan-dahang bumukas ang malaking pinto ng hangar. Ang tunog ng pag-atras ng kalawang na bakal ay tila isang hiyaw ng naghihingalo. Pumasok si Marco, kasunod ang dalawang pulis.
na may hawak na mga posas. Ang bawat hakbang ng asawa sa semento ay tila isang tunog ng martilyo na ipinapako ang krus ni Wilhelmina. "Sir, siya po ba ang suspect?" Tanong ng isang pulis. Ang boses ay walang emosyon, trabaho lang ang iniisip. "Siya nga," nakangising sagot ni Marco habang nakatingin sa simulator. Ninakaw niya ang mga sensitibong flight data ng kumpanya at dinala rito. Isang janitress na nagpapanggap na piloto. Nakakatawa, 'di ba? She's mentally unstable, officers. Baka kung anong gawin niya sa sarili niya o sa iba. Wala akong ninakaw. Sa kumpanya mo, Marco. Mahinahon, ngunit matalim na wika ni Mina. Ang tanging ninakaw dito ay ang dangal at buhay na kinuha mo sa akin. Pero ang galing ko, ang pagkatao ko bilang piloto, hinding-hindi mo yon mananakaw. Tama na ang drama. Kapkapan niyo siya. Utos ni Marco. Ang kanyang muka ay namula sa galit dahil hindi niya nakuha ang reaksyong gusto niya. Ang makitang nagmamakaawa si Mina. Si Mina, bago pa man makalapit ang mga pulis, humakbang pasulong si Colonel Mateo mula sa anino ng cockpit. Ang kanyang tindig ay puno ng awtoridad na nagpahinto maging sa mga opisyal. "Sandali lang, ako ang may-ari ng hangar na ito at lahat ng kagamitan dito ay rehistrado sa ilalim ng pangalan ko. Walang ninakaw na data rito. Ang ginagawa namin ay isang lehitimong training sa ilalim ng aking supervision bilang retiradong kolonel ng Aviation Bureau." Napaatras ang mga pulis, nag-aalinlangan, ngunit si Marco ay hindi basta-basta susuko. "General, huwag niyo siyang konsintihin. Pakanalang niya ang lahat ng ito." Sa gitna ng tensyon, biglang tumunog ang cellphone ni Marco. Isang tawag mula sa ospital. Ang boses sa kabilang linya ay sapat na upang marinig ni Mina ang bawat kataga. "Sir, si Sofia po. Bigla pong bumagsak ang oxygen level niya. Kailangan po ng immediate consent para sa operasyon, pero kailangan din po ng pirma ng biological mother dahil sa mga legal constraints ng inyong divorce paper." Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Wilhelmina. Ang kanyang puso ay tila binuhusan ng kumukulong tubig. Ang kanyang anak, ang kanyang Sofia ay nasa bingit ng kamatayan at siya ay nakatali sa isang kasong gawa-gawa lamang. "Pirmahan mo ang waiver para mailigtas si Sofia, Wilhelmina." Sigaw ni Marco, ginagamit muli ang bata bilang pain. "I-withdraw ko ang kaso kung pipirmahan mo ang tuluyang pagsuko sa lahat ng karapatan mo bilang ina. Ngayon din, narito ang pinakamabigat na dilema ni Mina. Ang kanyang kalayaan at ang kanyang bagong lisensya ay nasa kanyang bulsa, ngunit ang buhay ng kanyang anak ay nasa kamay ng mga taong nais siyang sirain. Kung pipirma siya, habang buhay na siyang magiging estranghero sa sarili niyang anak. Kung hindi siya pipirma, baka hindi na umabot ang bata sa operasyon. Ang cliffhanger ay naroon sa dulo ng panulat na iniabot ni Marcos sa kanya. Sa labas, ang tunog ng sirena ng ambulansya sa malayo ay tila isang orasan na mabilis na tumatakbo. Pipiliin ba ni Wilhelmina ang kanyang muling paglipad? O muli niyang isasakripisyo ang kanyang kaluluwa para sa buhay ng munting Sofia? Isang pirma lang, Mina. Isang pirma para sa hininga ni Sofia. Huwag mo nang hintaying tumigil ang tibok ng puso ng anak mo bago ka magising sa katotohanan. Ang boses ni Marco ay tila isang malupit na hagupit sa gitna ng malamig na hangar. Ang panulat na iniaabot niya ay kumikinang sa ilalim ng aandap-andap na bumbilya. Tila isang patalim na handang pumatay sa huling bahagi ng pagkatao ni Wilhelmina. Sa loob ng bulsa ng kanyang jacket, maramdaman ni Mina ang bigat ng sobrang naglalaman ng kanyang bagong lisensya. Ang kanyang mga pakpak na kakamit pa lang niya, ngunit ano ang halaga ng paglipad sa langit kung ang kanyang puso ay nakaburol na sa lupa. Ang bawat segundo ay tila isang patak ng dugo mula sa kanyang puso. Nararamdaman ni Wilhelmina ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang bawat paglunok ay tila may kasamang bubog.
Ang amoy ng langis at kinalawang sa paligid ay tila naging amoy ng kamatayan. Tumingin siya kay Colonel Mateo na nakatayo sa anino. Ang mukha nito ay puno ng igting at pag-aalala. Gustong sumigaw ni Mina, gustong humingi ng saklolo sa langit, ngunit ang tanging lumalabas sa kanyang isipan ay ang maputlang mukha ni Sofia na nag-aagaw buhay. "You are a monster, Marco." Ang paos na bulong ni Mina. Ang kanyang mga mata ay nanlalabo dahil sa luhang pilit niyang pinipigilan. Gagamitin mo pati ang buhay ng sarili mong anak para lang masiguradong hinding-hindi ako makakatayo. Negosyo ito, Mina. At sa negosyong ito, ikaw ang lugi. Sagot ni Marco nang walang kaba. Ang kanyang mukha ay tila semento sa tigas. Pirmahan mo na. Ngayon din, o tatawag ako sa ospital para sabihing huwag ituloy ang operasyon dahil wala tayong pambayad. Tumingala si Mina. Sinalubong ang mapanuring tingin ni Marco. Sa pagkakataong ito, may kakaibang kislap sa kanyang mga mata. Isang kislap ng isang ina na handang pumasok sa impyerno para iligtas ang kanyang anghel. "Pipirma ako," wika ni Mina. Ang kanyang boses ay naging kasing lamig ng yelo. "Pero sa isang kondisyon, sasama ako sa ospital at sisiguraduhin mong papasok si Sofia sa operating room bago matuyo ang tinta ng pirma ko sa papel na yan." Isang mabilis na palitan ng tingin ang namagitan kina Marco at sa mga pulis. Alam ni Marco na gipit siya sa oras, kaya tumango siya ng marahas. Kinaladkad si Wilhelmina palabas ng hangar, hindi bilang isang kriminal, kundi bilang isang bihag ng sarili niyang pag-ibig. Ang biyahe patungo sa ospital ay tila isang walang katapusang paglalakbay sa gitna ng kadiliman. Ang tunog ng sirena ng sasakyan ng pulis na nakasunod sa kanila ay tila isang martir na hiyaw sa gabi. Sa loob ng sasakyan, mahigpit na hawak ni Mina ang sobre ng kanyang lisensya. Alam niyang ito ang huling gabi na magiging malaya siya dahil kapag napirmahan niya ang waiver, mawawalan na siya ng karapatang maging ina. Isang parusang mas masakit pa sa habang buhay na pagkabilanggo. Pagdating sa ospital, ang amoy ng lason at gamot ay sumalubong sa kanila. Nakita ni Mina si Doña Imelda na nakatayo sa labas ng emergency room, abala sa pakikipag-usap sa mga abogado. Tila ba isang property lamang ang pinag-uusapan at hindi buhay ng apo. Nang makita si Mina, isang mapanguyam ng ngiti ang sumilay sa labi ng matanda. "Narito na ang pambayad sa buhay ni Sofia," wika ni Doña Imelda. Itinuro ang mesa kung saan nakalatag ang legal waiver. Dahan-dahang lumapit si Wilhelmina sa mesa. Ang bawat hakbang niya ay tila paglapit sa sarili niyang bitayan. Kinuha niya ang panulat. Ngunit bago pa man dumapo ang dulo nito sa papel, isang boses ang pumigil sa lahat. "Sandali lang." Isang lalaking nakasuot ng itim na suit, ang misteryosong lalaking nakita ni Mina sa paaralan ni Sofia, ay lumabas mula sa likod ng mga doktor. May hawak siyang isang asul na folder at isang tablet na nagpapakita ng live stream ng mga balita. "Marco de la Vega, Doña Imelda, baka gusto niyo munang panoorin ito bago niyo ituloy ang inyong pananakot." Ang boses ng lalaki ay malalim at puno ng kapangyarihan. Sa screen ng tablet, lumabas ang mukha ni Captain Javi, ang dating co-pilot ni Mina, na nagbibigay ng pahayag sa media tungkol sa mga pekeng piyesa ng eroplano at ang sabwatan sa loob ng kumpanya. Kasabay nito ang paglabas ng mga larawan ng maintenance records na nakuha ni Mina. Nanigas si Marco. Ang kanyang mukha ay naging kasing putla ng pader ng ospital. Ang hawak niyang waiver ay dahan-dahang nalaglag sa sahig. Sino ang lalaking ito na tila alam ang bawat galaw nila? At paano nakarating sa media ang impormasyon sa loob lamang ng ilang oras? Ang cliffhanger ay naroon sa mga mata ng misteryosong lalaki na tumingin ng diretso kay Wilhelmina. "Captain Santos, ang iyong anak ay nasa loob na ng operating room at ang iyong laban, ang iyong tunay na laban ay magsisimula pa lamang. Ang pirma na dapat ay tatalisod sa iyong pagiging ina ay naging hatol na ngayon sa inyong sariling kasakiman.
Hindi mo na kailangan pang pumirma, Wilhelmina, sapagkat mula sa segundong ito, wala nang halaga ang kahit anong salita ng isang taong huling-huli na sa kanyang sariling bitag. Ang boses ng misteryosong lalaki ay tila isang dumadagundong na hatol sa loob ng sterile na pasilyo ng ospital. Ang waiver na hawak ni Marco ay dahan-dahang nalaglag sa sahig. Ang puting papel ay tila isang bandila ng pagsuko na natapakan ng sarili niyang mga paa. Sa screen ng tablet, ang balita tungkol sa De La Vega Air ay kumalat na tila apoy sa tuyong damo. Ang mukha ni Marco, na kanina ay puno ng kayabangan, ay naging kasing putla na ngayon ng mga pader ng ospital. Nanigas si Doña Imelda sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa takot habang nakikita ang mga reporters na nagsisimulang magsipagdatingan sa entrance ng ospital. Ang kanilang perpektong pamilya ay dahan-dahang nagigiba sa harap ng buong bansa. Ngunit para kay Wilhelmina, ang ingay ng paligid ay unti-unting naglaho. Ang tanging naririnig niya ay ang mahinang tunog ng heart monitor mula sa silid ni Sofia at ang sarili niyang paghinga na sa wakas ay naging maluwag. Sino ka ba? Anong kailangan mo sa pamilya namin? Ang hysterical na sigaw ni Celestine, nakakarating lang at halatang galing sa isang naudlot na press event. Ang lalaki ay tumingin ng malamig kay Celestine bago bumaling kay Mina. Ako si Attorney Santillan, ang legal counsel ng International Aviation Safety Commission. At narito ako hindi para sa inyo, kundi para sa katarungang matagal ninyong ibinaon sa ilalim ng inyong mga kasinungalingan. Ang iyong anak ay ligtas na, Mina. Ang mga doktor ang bahala sa kanya rito. Bulong ni Mateo, ang boses ay puno ng pag-asa. Pero ang kumpanya mo, ang iyong kumpanya ay nasa bingit ng isang malaking sakuna. Flight 707. Ang eroplanong kinalalagyan ng mga pekeng piyesa na pinirmahan ni Marco ay kasalukuyang nasa himpapawid. At ayon sa huling report, nagkaroon ito ng mechanical failure sa gitna ng bagyo. Walang ibang piloto ang nakakaalam ng lunas sa teknikal na pagkakamaling iyon, kundi ikaw. Tila tumigil ang pintig ng puso ni Wilhelmina. Flight 707, ang eroplanong kinalalagyan ng buong board of directors at mga inosenteng pasahero. Isang malaking dilema ang bumangon sa kanyang dibdib. Hahayaan ba niyang bumagsak ang eroplano bilang kabayaran sa lahat ng hirap niya? O muli siyang tatayo bilang tagapagligtas ng mga taong nangapi sa kanya? Tumingin si Mina sa pintuan ng operating room ni Sofia at pagkatapos ay sa unipormeng nasa harap niya. Ang janitress na si Wilhelmina ay dahan-dahang naglaho. Ang bawat pangungutya ni Celestine, ang bawat sampal ni Marco, at ang bawat luhang pumatak sa basang sahig ng airport ay naging lakas na muling nagbuo sa kanyang pagkatao. Ihanda ang sasakyan, Colonel. Ang wika ni Mina, ang kanyang boses ay naging kasing talim ng kidlat at kasing tibay ng bakal. Babalik ako sa airport. Hindi para sa kanila, kundi para sa bawat buhay na nakataya dahil sa kasakiman ng pamilyang ito. Pagkalipas ng ilang minuto, ang dating janitress na nakayuko at madungis ay naglakad palabas ng ospital. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya ang biktima. Suot ang kanyang plansado at malinis na uniforme ng isang captain, ang kanyang 4 na gintong baras ay nagniningning sa ilalim ng mga ilaw ng ospital. Ang mga reporters na kanina ay nagkakagulo ay biglang natahimik at nagbigay ng daan nang makita ang awtoridad na bumabalot sa kanyang bawat hakbang. Pagdating sa airport, ang tensyon ay abot langit. Ang control tower ay puno ng kaguluhan. Ang mga emergency lights ay nagkakulay pula. Ang tunog ng mga sirena ng mga fire truck sa tarmac ay tila isang hudyat ng nalalapit na trahedya. Pumasok si Wilhelmina sa main terminal. Ang mga dating kasamahan niyang janitor ay napahinto sa kanilang pagwawalis. Ang mga flight attendants na dati ay umiiwas sa kanyang tingin ay napanganga sa gulat. Sa gitna ng kaguluhan,
Nakita ni Mina si Celestine na nagpapanik sa gitna ng hallway, sumisigaw sa mga staff dahil natatakot sa kanyang sariling buhay kung hindi makakalapag ang eroplanong kinalalagyan ng kanyang mga shares. Hindi siya nilingon ni Mina. Diretso siyang naglakad patungo sa operasyon. Ang kanyang mga takong ay gumagawa ng matatag na tunog sa makintab na tiles. Huminto siya sa harap ng pinto ng flight operations. Ang Flight 707 ay hindi babagsak ngayong gabi. Ang deklara ni Wilhelmina sa harap ng mga opisyal na nawawalan na ng pag-asa. Ang cliffhanger ay naroon sa mga mata ng mga tao sa paligid. Isang pinaghalong gulat at pag-asa. Ngunit habang hawak ni Mina ang headset upang simulan ang komunikasyon sa cockpit, isang alarma ang muling tumunog. Ang makina ng Flight 707 ay tuluyan ng huminto sa gitna ng dagat at mayroon lamang silang 7 minuto bago ito tuluyang bumulusok. Paano ililigtas ni Wilhelmina ang isang eroplanong siya mismo ang nakakaalam na sadyang pinabayaan ng kanyang sariling asawa? At higit sa lahat, kakayanin ba ng kanyang konsensya na iligtas ang mga taong naging dahilan ng kanyang paghihirap? Ang bawat buhay na nakasakay dito ay may pamilyang naghihintay at hindi ko hahayaang maging mga barya lang sila sa iyong bulsa, Marco. Ang langit ay hindi marunong magsinungaling at ngayon, ang katotohanan ay kasama nating bumabagsak. Ang boses ni Wilhelmina ay matatag, walang panginginig. Bagamat ang buong cockpit ng Flight 707 ay yumayanig sa tindi ng turbulensya. Sa labas ng makitid na bintana, ang kadiliman ng gabi ay hinahati ng matatalim na kidlat at ang kanang makina ng eroplano ay naglalabas ng makapal na usok. Isang direktang bunga ng mga pekeng piyesang inaprubahan ni Marco. Isang malupit na kabalintunaan na sa araw ng kanyang muling paglipad. Ang unang tungkulin ni Mina ay iligtas ang lalaking sumira sa kanyang buhay. Sa loob ng cabin, naroon si Marco at Celestine kasama ang buong board of directors na ngayon ay nagsisigawan at nagkakagulo sa takot. Ang bawat pagyanig ng eroplano ay tila isang malakas na hampas ng tadhana. Ipinapaalala sa kanila na ang pera at kapangyarihan ay walang silbi sa harap ng nagngangalit na kalikasan. Captain Santos, hindi na sumasagot ang hydraulic pressure. Mawawalan tayo ng kontrol sa loob ng 3 minuto. Ang sigaw ng kanyang co-pilot, ang pawis ay umaagos sa mukha nito habang pilit na kinokontrol ang joystick. Ngunit hindi natinag si Wilhelmina. Ang kanyang mga kamay, na dati ay puno ng sugat at paltos dahil sa paglilinis ng mga banyo at sahig ng airport, ay tila nakahanap ng kanilang tunay na tahanan sa mga kontrol ng eroplano. Ang bawat switch na kanyang ginagalaw, ang bawat command na kanyang ibinibigay ay puno ng katiyakan. Habang ang lahat ay nananalangin para sa kanilang buhay, si Mina ay nakikipagbuno sa kamatayan gamit ang talino at karanasan. Dahan-dahang pinindot ni Mina ang intercom. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong cabin, malinaw at puno ng awtoridad na nagpatahimik sa mga nagpapanik na pasahero. Magandang gabi! Ito ang inyong captain, Wilhelmina Santos. Kasalukuyan tayong dumaranas ng technical failure dahil sa mga substandard na piyesang ginamit sa maintenance ng eroplanong ito. Ngunit titiyakin ko sa inyo, hanggat ako ang humahawak sa kontrol na ito, walang pamilyang iiyak bukas dahil sa kapabayaan ng kumpanyang ito. Marco de la Vega, makinig ka. Ang iyong kasakiman ang sumunog sa makinang ito, pero ang aking dangal ang maglalapag sa atin ng ligtas. Sa loob ng cabin, narinig ni Marco ang boses ng asawang itinuring niyang basura. Ang bawat salita ni Mina ay tila isang sampal na mas masakit pa sa anumang pisikal na saktan. Napatingin siya sa bintana sa nagliliyab na makina at doon niya naramdaman ang tunay na kahulugan ng takot. Ang babaeng inakala niyang durog na ay siya palang may hawak ng kanyang huling hininga. Mina, patawarin mo ako, Mina. Ang hiyaw ni Marco sa gitna ng cabin, habang si Celestine ay nakasubsob sa kanyang kandungan, umiiyak at nanginginig sa pagsisisi na huli na ang lahat. Ang eroplano
ay nagsimulang bumulusok ng mabilis. Ang tunog ng hangin na humahampas sa katawan ng bakal ay tila isang daing ng libu-libong kaluluwa. Ang mga alert lights sa cockpit ay nagmimistulang mga pulang mata na nagbabala ng katapusan. Ang altimeter ay mabilis na bumababa. 5,000 talampakan, 4,000, 3,000. Captain, hindi natin aabot ang runway. Kailangan nating mag-emergency landing sa dagat. Ang desperadong mungkahi ng co-pilot. Tumingin si Wilhelmina sa radar. Ang kanyang mga mata ay naningkit. Hindi tayo babagsak sa tubig. Ilalapag ko ito sa lumang airstrip ng military base. Maghanda sa impact. Sa huling segundo, bago tuluyang mawalan ng kontrol ang mga pakpak, isang malakas na tunog ng pagpunit ng hangin ang narinig. Ang eroplano ay dahan-dahang tumagilid, tila isang agilang pilit na kumakapit sa huling lakas nito. Ang bawat kalamnan ni Mina ay nanigas sa tindi ng tensyon. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, tila nakikipagkarera sa bilis ng pagbaba ng eroplano. Ang cliffhanger ay naroon sa sandaling ang mga gulong ng eroplano ay unang tumama sa semento ng lumang airstrip. Isang malakas na pagyanig ang naramdaman ng lahat, kasunod ng matinding init at usok. Sa gitna ng kaguluhan, isang malakas na pagsabog ang narinig mula sa likurang bahagi ng eroplano. Nailigtas ba ni Wilhelmina ang lahat o ang kanyang pagbabalik sa langit ay magiging huling alaala na lamang sa gitna ng naglalagablab na apoy? At kung makaligtas man si Marco, handa ba siyang harapin ang mas matinding bagyo na naghihintay sa kanya sa lupa? Ang katahimikan ay mas nakabibingi kaysa sa pagsabog na naganap ilang sandali lamang ang nakalipas. Sa loob ng cockpit ng Flight 707, ang usok ay dahan-dahang gumagapang, tila isang madilim na aninong sumasakop sa paligid. Ang tanging naririnig ni Wilhelmina ay ang mabilis na tibok ng kanyang sariling puso at ang mahinang pag-ungol ng kanyang co-pilot na kasalukuyang iniinda ang sakit ng kanyang balikat. Ang amoy ng sunog na goma at langis ay nanunuot sa kanyang ilong, isang amoy na habang buhay natatatak sa kanyang alaala bilang amoy ng tagumpay at ng kamatayan na muntik na niyang makamtan. Dahan-dahang binitawan ni Mina ang control wheel. Ang kanyang mga daliri ay naninigas pa rin. Tila ayaw pa rin kumawala sa responsibilidad na kanyang pinasan sa loob ng nakalipas na mga oras. Ang kanyang puting uniforme ay may mantsana ng alikabok at pawis, ngunit ang 4 na gintong baras sa kanyang balikat ay nananatiling nagniningning sa gitna ng kadiliman. Sa labas ng bintana, nakita niya ang naglalakihang mga ilaw ng mga bumbero at ambulansya na papalapit na sa kanila. Nagawa natin, Captain. Ligtas tayo. Ang paos na wika ng kanyang co-pilot. Hindi sumagot si Mina. Ang kanyang isipan ay nasa ospital kay Sofia. Ngunit alam niyang kailangan muna niyang tapusin ang laban dito sa lupa. Pinilit niyang tumayo. Ang kanyang mga tuhod ay nanginginig sa pagod at tensyon. Binuksan niya ang pintuan ng cockpit at lumabas patungo sa cabin. Ang mga pasahero, na kanina ay punong-puno ng takot, ay biglang natahimik nang makita ang kanilang captain. May mga umiiyak, may mga nagdarasal, at may mga nakatingin sa kanya nang may matinding paghanga. Ngunit sa dulo ng aisle, nakita ni Mina ang mga taong naging dahilan ng kanyang pagbagsak. Sina Marco at Celestine. Nakatitig si Marco sa kanya. Ang mukha nito ay puno ng hindi maipaliwanag na emosyon, takot, hiya, at pagsisisi. Si Celestine naman ay nakayuko, nanginginig, tila isang basang sisiw na nawalan ng kapangyarihan. Wala na ang kanilang mga maskara ng pagiging matatag at marangya. Sa harap ng kamatayan, lahat sila ay naging pantay-pantay. At si Wilhelmina ang naging tulay nila patungo sa kaligtasan. Ang buhay na ibinigay ko sa iyo ngayong gabi, Marco, ay hindi dahil sa pagmamahal. Ang boses ni Mina ay mababa, ngunit puno ng bigat. Ibinigay ko ito
para may pagkakataon kang pagbayaran ang bawat luha ni Sofia at ang bawat buhay na itinaya mo para sa iyong mga pekeng piyesa. Mula sa araw na ito, tapos na ang paglipad mo sa kasinungalingan. Pagbukas ng pintuan ng eroplano, ang malamig na hangin ng gabi ay sumalubong sa kanila. Nakatayo na sa paanan ng hagdanan si Colonel Mateo kasama ang mga opisyal ng National Bureau of Investigation. Sa gilid ng runway, ang mga reporters ay nagkakagulo. Ang mga kamera ay nakatutok sa bawat pagbaba ng mga pasahero. Dahan-dahang ibinaba ng mga pulis si Marco at Celestine mula sa eroplano. Ang tunog ng mga posas na sumasara sa kanilang mga kamay ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng tarmac, tila isang huling hantungan ng kanilang kasamaan. Ang kahihiyan ni na Marco ay nasaksihan ng buong bansa sa live broadcast. Ang kanilang pagbagsak ay mas mabilis pa kaysa sa pagbaba ng Flight 707. Ngunit ang cliffhanger ay naroon sa isang mabilis na balita na ibinulong ni Mateo kay Mina habang pababa siya ng eroplano. Mina, kailangan nating bumalik agad sa ospital. Nagkaroon ng komplikasyon si Sofia pagkatapos ng operasyon. Hinahanap ka niya. Ang mundo ni Wilhelmina ay tila muling nayanig. Ang tagumpay sa himpapawid ay tila nawalan ng kulay. Habang ang mga tao ay nagbubunyi sa kanyang kabayanihan, si Mina ay muling tumatakbo patungo sa isa pang laban. Isang laban na hindi na sa cockpit, kundi sa tabi ng kama ng kanyang anak. Nailigtas ba niya ang daan-daang pasahero para lamang mawala ang kaisa-isang buhay na pinakamahalaga sa kanya? Ang langit ay kayang amuhin ng kahit sinong bihasang piloto, pero ang katahimikan ng isang bata sa loob ng ICU ay isang unos na walang sinumang makapaghahanda. Ang puting uniforme ni Wilhelmina ay may mantsa pa ng usok mula sa Flight 707 at ang amoy ng jet fuel ay nananatili sa kanyang buhok, ngunit wala siyang pakialam. Habang mabilis siyang naglalakad sa pasilyo ng ospital, ang tunog ng kanyang mga takong ay tila bawat tibok ng pusong nagmamadali. Nagmamakaawa sa tadhana na huwag siyang biguin sa huling pagkakataon. Ang 4 na gintong baras sa kanyang balikat na simbolo ng kanyang tagumpay sa himpapawid ay tila bumibigat sa bawat hakbang, isang paalala na sa kabila ng pagliligtas niya sa daan-daang buhay, ang kaisa-isang buhay na pinakamahalaga sa kanya ay kasalukuyang nakikipagbuno sa kadiliman. Pagdating sa tapat ng ICU, tumigil ang kanyang mundo. Doon, nakaupo sa sahig ng pasilyo si Doña Imelda. Wala na ang marangyang anyo nito. Ang buhok ng matanda ay gulo-gulo at ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Nang makita si Wilhelmina, hindi ito tumayo upang mangapi. Sa halip, dahan-dahan itong lumapit at lumuhod sa paanan ni Mina. Ang mga kamay ay nanginginig habang pilit na humahawak sa laylayan ng uniforme ng kanyang dating manugang. Mina, patawarin mo kami. Ang paos na hikbi ni Doña Imelda. Ang boses ay wala ng bakas ng kapangyarihan. Si Sophie iyo ayaw niyang gumising. Ang sabi ng mga doktor, pagod na raw ang puso niya. Ikaw lang ang hinihintay niya. Parang awa mo na, iligtas mo ang apo ko. Isang matinding pait ang naramdaman ni Wilhelmina. Tiningnan niya ang matandang babaeng naging dahilan kung bakit siya naging janitress. Ang babaeng pilit na kumuha sa kanyang karapatan bilang ina. Ngunit sa halip na puot, isang malalim na habag ang namayani sa kanya. Dahan-dahan niyang inalis ang kamay ng matanda sa kanyang uniforme. Hindi ko kayo pinatawad dahil karapat-dapat kayo, Imelda. Ang mababang boses ni Mina, ang bawat salita ay may dalang bigat ng kanyang mga sakripisyo. Pinatawad ko kayo dahil ayaw kong maging kasing pait niyo ang puso ko kapag hinarap ko ang anak ko. Kinuha ni Mina ang munting pink na hair clip mula sa kanyang bulsa. Dahan-dahan niya itong inilagay sa tabi ng una ng bata. Hinawakan niya ang maliit at malamig na kamay ni Sofia, inilapit ito sa kanyang pisngi at nagsimulang umawit ng mahina. Isang lullaby na dati niyang kinakanta bago siya pilit na ihiwalay sa anak. Sofia, nandito na si Mama. Hindi na tayo alis sa lupa nang hindi magkasama.
Ang langit ay malawak, anak, pero mas malawak ang yakap ni Mama para sa'yo. Habang umaawit si Mina, naramdaman niya ang isang bahagyang galaw sa maliliit na daliri ng anak. Ang monitor sa itaas ay biglang nagbago ng ritmo. Ang mga mata ni Sofia ay dahan-dahang kumurap, pilit na binubuksan ng mundo upang makita ang mukhang matagal na niyang pinapangarap sa kanyang mga panaginip. Mama, ang halos hindi marinig na bulong ng bata. Naiyak si Wilhelmina, isang iyak ng wagas na kaligayahan. Niyakap niya ang anak ng buong ingat. Tila ba isang mamahaling kristal ito na baka mabasag? Sa sandaling iyon, ang lahat ng hirap, ang lahat ng sampal ni Marco, at ang bawat gabing pagtulog niya sa malamig na warehouse ay nagkaroon ng kabuluhan. Ngunit sa gitna ng kanilang muling pagkikita, bumukas ang pinto ng silid. Pumasok si Attorney Santillan, ang misteryosong lalaki, na may dalang balita mula sa labas. Ang kanyang muka ay seryoso, walang bakas ng katuwaan. Captain Santos, kailangan mong lumabas sandali. Si Marco. Nagkaroon ng gulo sa kulungan habang nililipat siya. May mga dokumentong lumabas na nagpapatunay na ang mga pekeng pyesa ay hindi lang pakana ni Marco. May mas malaking sindikato sa likod nito at ikaw ang susunod na target nila upang patahimikin ang lahat ng ebidensya. Nanigas si Wilhelmina habang yakap si Sofia. Ang kanyang tagumpay ay tila naging isang bagong panganib. Ang cliffhanger ay naroon sa mga mata ni Attorney Santillan, isang babala na ang kanyang paglapag sa lupa ay hindi pa pala ang katapusan ng laban. Isang sasakyan ang biglang huminto sa labas ng ospital at ang mga armadong lalaki ay nagsimulang pumasok sa lobby. Paano po protektahan ni Wilhelmina ang kanyang anak kung ang langit at lupa ay tila nagkakaisa upang siya ay muling itumba? At sino nga ba talaga si Attorney Santillan sa buhay niya? Ang katahimikan ng gabi ay madalas na nagbabadya ng isang malakas na unos, ngunit sa pagkakataong ito, ang bagyong paparating ay hindi na sa himpapawid, kundi sa mismong pintuan ng ating huling kanlungan. Sa loob ng silid ng ICU, ang tanging liwanag ay ang malamlam na asul na ilaw mula sa mga monitor. Ngunit sa labas ng makapal na salamin, ang mga anino ng mga armadong lalaki ay dahan-dahang lumalaki. Ang bawat hakbang ng kanilang mabibigat na bota sa makinis na sahig ng ospital ay tila isang martilyo na tumatama sa dibdib ni Wilhelmina. Mahigpit ang hawak niya sa maliit na kamay ni Sofia. Ang kanyang katawan ay nagsisilbing kalasag para sa anak na bago pa lamang nagmulat ng mga mata. Captain, kailangang manatili kang kalmado. Hindi sila makakapasok dito. Ang mahinahong bulong ni Attorney Santillan habang nakatayo sa tabi ng pinto. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako sa CCTV monitor ng kanyang tablet. Mama, huwag ka nang aalis ha? Dito ka lang. Ang paos na bulong ni Sofia. Hinding-hindi na anak. Ang langit ay malawak. Pero dito sa tabi mo ang tanging lugar na gusto kong panatilihan. Sagot ni Mina. Ang boses ay puno ng determinasyon at pag-ibig. Biglang bumukas ang pinto ng pasilyo, ngunit hindi ang mga armadong lalaki ang pumasok. Ang tunog ng maririing hakbang ng mga operatiba ng pulisya ang umalingaw-ngaw. Sa likuran nila ay si Colonel Mateo, na may dalang balita ng tagumpay. Ang mga lalaking nagtangkang patahimikin si Mina ay naunahan na ng mga awtoridad sa tulong ng ebidensyang ibinigay ni Attorney Santillan. Ang sindikatong kinabibilangan ni Marco ay tuluyan ng nalansag. Ang mga matataas na opisyal na kasabwat sa mga pekeng piyesa ay isa-isang pinusasan sa gitna ng kadiliman. Tapos na ang gabi, Mina. Ang liwanag ay paparating na. Wika ni Mateo habang dahan-dahang tinatanggal ang kanyang sombrero bilang tanda ng paggalang sa katatagan ng babaeng nasa kanyang harapan. Dahan-dahang lumapit si Attorney Santillan kay Wilhelmina. May inabot siyang isang dokumento, ang pinal na desisyon ng korte na nagpapawalang bisa sa waiver na pinirmahan ni Mina
noong gabi ng anibersaryo. Ang lahat ng karapatan kay Sofia, ang mga ari-arian na ninakaw ni Marco, at ang kanyang dangal bilang piloto ay formal nang ibinalik sa kanya. Higit pa rito, ang board of directors ng kumpanya ay bumoto na hirangin siyang pansamantalang Chief of Flight Operations upang linisin ang dumi na iniwan ng mga De La Vega. Lumapit din si Doña Imelda sa pintuan, hindi na upang mangmaliit, kundi upang tanawin ang kanyang apo mula sa malayo. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi, isang tahimik na pagtanggap na ang kapangyarihang kinapitan niya ay isang hungkag na toreng buhangin. Hindi siya pinigilan ni Mina, ngunit sapat na ang distansya upang ipakita na ang sugat ay maghihilom, pero ang tiwala ay kailangang muling itayo mula sa simula. Habang ang unang silahis ng araw ay dahan-dahang sumisilip sa bintana ng ospital, tiningnan ni Wilhelmina ang kanyang refleksyon sa salamin. Wala na ang janitress na nakayuko sa putikan. Naroon ang isang babaeng matatag, suot ang kanyang uniforme ng may panibagong kahulugan. Ang bawat mantsa ng nakaraan ay naging bahagi na ng kanyang kasaysayan. Isang kasaysayang magsasabi na ang tunay na reyna ay hindi ang may korona, kundi ang may pusong marunong magpatawad at lumaban para sa minamahal. Ang cliffhanger ay hindi na tungkol sa panganib, kundi sa isang bagong simula. Isang huling tawag ang natanggap ni Mina sa kanyang cellphone. Ito ay mula sa International Pilots Association. Nag-aanyaya sa kanya na maging pangunahing tagapagsalita para sa kaligtasan sa himpapawid sa buong mundo. Tumingin si Mina kay Sofia pagkatapos sa isang malawak na kalangitan na unti-unting nagiging kulay asul at ginto. Pipiliin ba niyang muling lumipad sa buong mundo o mananatili siya sa lupa upang itayo ang pangarap ni Sofia? O baka naman, sa pagkakataong ito, kaya na niyang gawin ang dalawa ng magkasama. Isang taon ang mabilis na lumipas at ang bawat segundo nito ay tila isang dahan-dahang paghilom ng mga sugat na inakala ni Wilhelmina ay habambuhay na magmamarka sa kanyang kaluluwa. Sa ilalim ng naglalagablab na sikat ng araw sa tarmac ng paliparan, nakatayo ang isang babaeng hindi na kailanman yuyuko sa takot. Ang kanyang puting uniforme ay nagniningning at ang 4 na gintong baras sa kanyang balikat ay tila mga bituin na nagbibigay ng liwanag sa kanyang bawat hakbang. Hindi na siya ang janitress na may basang apron at maduming basahan. Siya na ngayon ang tumatayong Chief of Flight Operations ng kumpanyang kinuha niya mula sa mga kamay ng katiwalian. Ngunit sa kabila ng lahat ng tagumpay na ito, ang kanyang pinakamahalagang titulo ay hindi captain, kundi mama. Mama, look! Ang ganda ng ulap ngayon, parang cotton candy. Ang masayang tili ni Sofia habang hila-hila ang kamay ni Mina. Ang bata ay malusog na, ang mga pisngi ay mapula, at ang kanyang buhok ay maayos na nakatali gamit ang pamilyar na munting pink na hair clip. Yumuko si Wilhelmina at hinalikan ang noo ng anak. Oo, anak. At tulad ng ulap na yan, malaya na tayong lumipad patungo sa kahit anong pangarap na gusto mo. Sa di kalayuan, nakita ni Mina ang isang pamilyar na figura. Si Aling Nora, na ngayon ay head supervisor na ng cleaning department dahil sa tulong ni Mina, ay kumakaway ng may matamis na ngiti. Ang utang na loob ni Wilhelmina sa matanda ay hindi niya kailanman kinalimutan. Binuo niya ang Wilhelmina Foundation upang bigyan ng scholarship ang mga anak ng mga janitor at service workers sa paliparan. Alam ni Mina na ang tunay na kapangyarihan ay hindi nasusukat sa taas ng lipad, kundi sa dami ng kamay na tinutulungan mong bumangon mula sa putikan. Tumingin si Mina sa malawak na kalangitan. Naalala niya si Marco at Celestine na kasalukuyan ng nagsisilbi ng kanilang hatol sa loob ng bilangguan. Nabalitaan niyang si Marco ay madalas na nakatitig sa mga eroplanong dumadaan sa maliit na bintana ng kanyang selda. Isang malupit na paalala ng langit na kailanman ay hindi na niya mahahawakan.
Si Doña Imelda naman ay naninirahan na sa isang tahimik na probinsya. Inilaan ang natitirang yaman sa mga kawanggawa bilang paghingi ng tawad sa bawat buhay na kanyang minalit. Pinatawad na ba sila ni Wilhelmina? Ang sagot ay oo. Ngunit hindi ibig sabihin niyon ay kinalimutan niya ang lahat. Pinatawad niya sila dahil ang puot ay isang mabigat na bagahe na hindi mo maaaring dalhin sa cockpit kung nais mong lumipad ng mataas. Ang kanyang kapayapaan ay hindi nanggaling sa paghihiganti, kundi sa pagyakap sa kanyang bagong buhay kasama si Sofia at sa suporta ni Colonel Mateo at Attorney Santillan na nanatiling mga gabay sa kanyang likuran. Ngumiti si Wilhelmina. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pag-asa. Sa kanyang huling pagtingin sa cockpit bago sumara ang pinto, naramdaman niya ang isang malalim na katahimikan, isang katahimikan ng isang pusong nahanap na ang kanyang tunay na tahanan. Natutunan niya na ang bawat pagbagsak ay isa lamang preparasyon para sa isang mas matayog na paglipad, na ang katotohanan, gaano man itago, ay laging hahanap ng paraan upang sumikat tulad ng araw. Habang ang makina ng eroplano ay dahan-dahang umuugong at ang dambuhalang bakal ay nagsisimulang tumakbo sa runway, naramdaman ni Wilhelmina ang pamilyar na hatak ng hangin. Sa pagkakataong ito, hindi lang siya lumilipad para sa trabaho. Lumilipad siya para sa bawat babaeng nasaktan, para sa bawat inang itinaboy, at para sa bawat kaluluwang naniniwalang may bukas pa pagkatapos ng unos. Ang reyna ng papawirin ay muling naglalakbay at sa kanyang paglipad, bit-bit niya ang dalisay na pag-ibig na kailanman ay hindi na mababali ng kahit anong bagyo sa lupa. Ang huling paglipad ni Wilhelmina ay hindi lamang paglalakbay sa pagitan ng mga ulap, kundi ang pag-uwi ng kanyang kaluluwa sa tunay na tahanan ng kapayapaan, kasama ang kanyang anak na si Sofia. Ang bawat pagyanig ng eroplano sa himpapawid ay tila naglaho na, pinalitan ng matamis na himig ng pag-asa at bagong simula. Mga mahal kong tagapakinig, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa pagsama sa akin sa mahaba at masalimuot na paglalakbay na ito. Sa totoo lang, habang nililikha ko ang bahaging iyon kung saan itinapon ang mga gamit ni Wilhelmina sa gitna ng ulan sa harap ng paliparan, huminto ako ng matagal dahil tila nadurog din ang aking damdamin. Alam kong marami sa inyo ang nakaramdam ng ganoong klaseng hapdi. Ang pakiramdam na ikaw ay ginawang basura ng mga taong pinag-alayan mo ng iyong buhay, habang ang iyong mga sakripisyo ay niyurakan ng kawalang katarungan. Ang kwentong ito ay hinubog mula sa mga anino ng totoong buhay, sa mga luha ng mga inang hindi sumusuko, at sa tibay ng mga babaeng piniling bumangon muli. Ang buhay ay madalas na tila isang maling piyesa sa loob ng isang dambuhalang makina. Maaring ito ang dahilan ng ating pagbagsak, ngunit ito rin ang magtuturo sa atin kung paano muling maging buo. Ang kwento ni Mina ay nagpapaalala sa atin na ang ating tunay na halaga ay hindi nasusukat sa kung gaano kadumi ang sahig na kailangan nating linisin, kundi sa kung paano natin muling hinahawakan ang joystick ng ating kapalaran matapos ang isang masakit na crash. Kung kayo ang nasa kalagayan ni Wilhelmina, kakayanin niyo rin bang magpatawad sa gitna ng lahat ng tinanggap niyong pasakit? O mas pipiliin niyo bang lumipad palayo at tuluyang kalimutan ang mga taong nanakit sa inyo? Napaka-importante para sa akin na malaman ang inyong saloobin. Habang pinapakinggan niyo ang huling bahagi ng audio na ito, nasaan kaya kayo ngayon? Marahil ay nagluluto ng hapunan, nagtitiklop ng mga damit, o nagpapahinga matapos ang isang mahabang araw ng pagtatrabaho. Ibahagi niyo naman sa amin sa comment section kung anong bahagi ng kwento ang pinakatumatak sa inyong puso. Huwag niyo ring kalimutang i-like at i-share ang video na ito dahil ang inyong simpleng suporta ay nagbibigay daan upang mas marami pa tayong maabot na pusong nangangailangan ng pag-asa at pagkalinga. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento,
Manatili kayong matatag, manatiling puno ng pagmamahal, at tandaan na sa bawat paglubog ng araw, laging may kasunod na bukang liwayway. Pagpalain kayo ng may kapal. Tiyak na, pamagat, ang reyna ng papawirin, ang pagbangon mula sa putikan. Paunawa, ang lahat ng mga tauhan at sitwasyon sa kwentong ito ay pawang katang-isip lamang, nilikha para sa layuning libangin at maghatid ng positibong mensahe sa bawat tagapakinig.